Magandang umaga sa inyong lahat mga kaibigan. Kumusta po kayo? Live po tayo ngayon dito sa ating programang Expose the Truth. Alam ko po na yung mga laging nakasubaybay dito sa ating programa ay alam nyo kung ano po yung ating mga tinitindigan. Mayroon pong mga katanungan sa akin dahil sinasabi natin, tinatanong kasi nila kung ano daw ang ating relihiyon o ating kinaaniban. Ang lagi kong sinasagot mga kaibigan, lagi kong sinasabi sa inyong lahat na mga nagtatanong sa akin, kung saan ako umanib, doon po sa salita ng Diyos, doon ako umanib, doon sa aral ng Diyos, sa iglesia ng Diyos, sa iglesia ni Kristo na nasa Biblia. Doon po tayo dapat umanib mga kapatid. Ang tanong nila sa atin, paano ka umanib? Sino tumanggap sa iyo? Yung mga tao mga kaibigan na hindi po nagbabasa ng banal na kasulatan, hindi po nalalaman ang Biblia at nakikinig lamang po sa mga turo ng kanilang mga mangangaral, natural hindi po nila alam kung paano po ang tamang pag-anib sa iglesia ng Diyos, sa iglesia ni Kristo o Church of Christ o Assemblies of God. Paano po umanib sa tunay na iglesia ng Diyos na nasa Biblia mga kaibigan? Sino po ang tatanggap sa atin? Sino po ang mag-aano sa atin? Magtatanggap? Ang akala ng iba, lalong-lalo yung mga hindi nagbabasa ng Biblia, ang akala ng iba, mga kaibigan, kapag sila po ay pumasok sa isang relihiyon, isang sekta, ganun po ang pag-anib sa tunay na iglesia ng Diyos na nasa Biblia. Alam nyo, wala sa Biblia yan mga kaibigan Kasi ang dapat nating pasukan, hindi po yung sekta. Ano po yung dapat nating pasukan? Yung iglesia ng Diyos na nasa Biblia. Paano yon? Ganito po kasi ang sinasabi sa banal na kasulatan. Ang Panginoong Hesus, noong siya po ay pumataas na, inutusan niya yung kanyang mga alagad. Sabi ng Panginoong Jesucristo, humayo kayo, magsiyaon nga kayo, at pangaralan nyo ang lahat ng mga bansa at iyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Ang sabi, sa lahat ng mga bansa, pupunta itong mga apostol. Sila lang yung binigyan ng Diyos ng authority upang mangaral sa lahat ng mga bansa. Sila lang yung binigyan ng authority upang bumautismo sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Lahat tayo, wala tayong karapatan doon. Tayo ay, ang gawin lang natin, magbasa sa Biblia, tapos ibahagi sa mga tao na sa kanila na po kung gusto nilang umanib. Doon sa ipinapangaral ng mga apostol para maganap yung sabi ni Kristo na ang binigyan lang ng authority ay yung mga alagad. Yun po mga kapatid. Ngayon, at tinatanong po nila sa atin mga kaibigan kung paano po tayo makaanib at sino po yung tatanggap sa atin kung tayo'y umanib. Wala naman na yung mga apostol, patay na sila. Ang ginawa po ng mga apostol, mga kaibigan, dahil alam po nila na hindi na po sila makaabot dito sa Pilipinas at kung saan sa sulok ng mundo, ang ginawa po, sa pamamagitan o sa tulong ng Espiritu Santo, isinulat nila yung mga aral na dapat natin pasukan. Kaya, ang Biblia po ay yung mga buhay ng mga alagad.
Yun po yung Biblia, yung mga karanasan nila, yung mga ipinapangaral nila na itinuro ni Kristo, yun po yung ating basahin na ating sundin. Mga kapatid, tapos na ang Biblia, close na ang Biblia. Hindi ka na kailangan pang mag-prophecy daw. Sila daw ay apostol. Tapos nagsalita daw ng Diyos sa kanila at ayan, itinuro. Mga kapatid, wala na pong ganon. Ang Biblia po ay tapos na. Nung naisulat na ang Revelation, that's all. Ang gawin na lang natin, basahin natin, and then tapos sundin natin. Kaya nga, naku po mga kapatid, yung mga apostol lang na nasa Biblia ang isinugo ni Kristo. Kung hindi na sila makarating dito sa Pilipinas, ganito po ang ginawa po ng mga apostol. Isinulat nila, no? Sabi po dito sa libro ng unang Juan, kapitulo 1 sa versikulo 1, ganito hanggang 7, basahin ko po. Nang makita po ninyo kung paano po kayo umanib, at paano po kayo makasigurado na nakaanib talaga kayo doon sa iglesia ng Diyos na nasa Biblia na itinatagpo ng ating Panginoong Jesucristo ayon sa utos ng kanyang Ama. Ito, yaong buhat sa pasimula, sabi ng ang sumulat ng Juan, yaong aming narinig, yaong nakita ng aming mga mata, yaong aming namasdan at nahipo ng aming mga kamay, tungkol sa salita ng buhay. At ang buhay ay nahayag at aming nakita at pinatotohanan at sa inyo'y aming ibinabalita. Ang buhay ay walang hanggan, nakasama ng Ama at sa atin ay nahayag. Yung aming nakita at narinig ay siya rin naming ibinabalita. Kaya yung mga apostol, sila yung mga Biblia ngayon yung karanasan nila, yung pinangaral nila, yung isinulat nila, yun po yung Biblia na sinusunod natin. Upang kayo, sabi dito, naman ay magkaroon ng pakikisama sa amin. Para magkaroon ka ng pakikisama sa mga apostol, basahin mo ang Biblia and then sundin mo. Oo, at tayo ay may pakikisama sa Ama at sa kanyang anak na si Jesucristo. Verse 4, at ang mga bagay na ito ay aming isinusulat. Yung Biblia, sinulat nila. Yung kanilang karanasan. Okay, isinusulat upang ang ating kagalakan ay malubos. Verse 5, at ito ang pasabing aming narinig sa Kanya, kay Kristo. At sa inyo'y aming ibinabalita na ang Diyos ay ilaw at sa Kanya'y walang anumang kadiliman. Yan po ang sabi, no? Okay, sa 6, kung sinasabi natin na tayo may pakikisama sa Kanya, ito, kung sinasabi natin na tayo'y kaanib sa Iglesia ng Diyos, pakinggan po ninyo, kayo rin makakasagot kung talagang kaanib na kayo sa Iglesia ng Diyos, no? Kung sinasabi natin tayo'y may pakikisama sa Ama at sa kay Kristo, sa Kanya, at nagsisilakad tayo sa kadiliman, ay nangagbubulaan tayo. At hindi tayo nagsisigawa ng katotohanan. Kahit anong iglesia, kung saan ka, kahit anong sekta ka naanib, kung lumalakad ka naman sa kadiliman, ibig sabihin, hindi ka tunay na kaanib ng iglesia ng Diyos na nasa Biblia, mga kaibigan. Okay, 7. Ngunit kung tayo'y nagsisilakad sa liwanag, na gaya niyang nasa liwanag, ay may pakikisama tayo sa isa't isa. At nililinis tayo ng dugo ni Jesus na kanyang anak sa lahat ng kasalanan. So para mapatunayan na ikaw ay kaanib na sa iglesia ng Diyos na nasa Biblia, na itinatag ni Kristo sa pamamagitan ng kautusan ng kanyang Ama, ito ang patunay, ito yung pagtanggap sa iyo. Kasi sabi ng iba, paano ka tinanggap wala na yung mga apostol, mga patay na yan ang gusto nila,
buhay pa mga apostol, and then umanib ka sa kanila, and then tatanggapin ka, ganun ang ano nila. Pero alam niyo mga kaibigan, pwede mong mapatunayan na ikaw ay kaanib na ikaw ay tinanggap ka na, sino? Ng Diyos, kapag, sabi dito sa verse 7, ngunit, kung tayo'y nagsisilakad sa liwanag sa Diyos, ang ibig sabihin, na gaya niyang nasa liwanag, ay may pakikisama tayo sa isa't isa at nililinis tayo ng dugo ni Jesus na kanyang anak sa lahat ng kasalanan. Yun po, malinaw mga kaibigan at mga kapatid. Yun po yung patunay na ikaw ay kaanib na kapag ikaw po ay lumalakad doon sa liwanag. Kaya yung mga nagtatanong sa atin kung saan daw tayo umanib, sinasabi ko sa Iglesia ng Diyos, yung itinatag ni Kristo noong 33 AD, doon po ako umanib. Hindi po sila naniniwala kasi ang gusto nila, ang pag-anib ay dapat personal na umanib ka sa mga apostol at personal na ikaw ay tatanggapin. Hindi po nagbigay po sila ng selyo o nagbigay po sila ng sulat para kahit patay na sila, pwede pa rin nila tayong tanggapin bilang kaanib sa iglesia na itinatag ng ating Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng pagtupad natin. Saan? Doon sa kanyang mga aral. Tanggapin mo yung aral. Yung aral, doon ka pumasok. Pasukin mo yung aral. Yun po sabi dito sa Biblia. Okay, basahin natin dito po sa libro po ng 1, Kapitulo 10, at saka sa versikulo 9. Iba kasi kung i-translate o ipaliwanag ito ng sekta inaangkin nila na sinabi nila, dapat kami, sa amin kayo papasok para maligtas kayo kasi kami ang itinatag noong 33 AD. Yung mga iba naman, kami ang karugtong ng Panginoong Jesucristo. Yung iba naman ay kami ang itinatag nung ganito. Alam niyo mga kaibigan, hindi po pinag-aagawan yan. Hindi po pinag-aagawan. Kaya nga si Kristo hindi po nagtatag ng kanyang iglesia na pinangalanan kung anong ipapangalan, no? Kung bakit tinawag na iglesia ng Diyos, yan ay hindi naman si Kristo nagtawag dyan Ang sabi lang ni Kristo, itatayo ko ang aking iglesia. Kaya tinawag ng mga iba na iglesia ni Kristo o Church of Christ. Yung iba naman ay iglesia ng Diyos, tinawag ng mga apostol, iglesia ng Diyos. Kasi tinatag ni Kristo, kay Kristo yon, kaya tinatawag sa kanyang pangalan. Mga kaibigan, pero bakit hindi pinangalanan ni Kristo? Bakit hindi si Kristo tumawag na aking iglesia? Ibig sabihin, kung aking iglesia, dapat tawagin po ninyo Church of Christ o Iglesia ng Kristo or Iglesia ng Diyos ang itawag po ninyo. Wala namang ganun sinabi ni Kristo pero hindi po tayo tutol kung ano kung gusto po ninyo ipangalan o itawag. Pero ang gusto lamang po ng Biblia, mga kaibigan, dapat ang pasukin mo yung aral. Sa makatuwid, sa akin, kahit anong sekta ka, umanib, basta yung aral ang sinusunod mo, ibig sabihin, kaanib ka sa iglesia ng Kristo o iglesia ng Diyos. Ang problema lang, yung mga iba kasing mga sekta, hindi nila ipinapangarap yung tunay na aral. Kaya dapat ang hanapin mo yung nagtuturo ng tamang aral. Kasi may mga sekta, mga kaibigan, hindi ko po sekta ay, ganun po pala, sir, hindi na ako aalis dito sa aking kinaalipan, kahit anong iglesia po pala, dapat. Hindi po, ang hanapin mo,
yung mangangaral na nagtuturo ng tamang aral. Mga kaibigan, kasi kung saan tayo pinapapasok si Kristo, doon sa aral. Sino yung aral? Di ba si Kristo po yung nagdala ng aral? Siya yung nagturo ng tunay na aral. Kaya sabi nga ni Kristo dito sa 1 Gs 9 ay, ako ang pintuan, ang sino mang taong pumasok sa akin ay siya'y maliligtas at papasok at magpapatuloy at makakasumpong ng pastulan. Kapag ikaw po ay pumasok doon sa pintuan, si Kristo po yun. Yung pintuan po kasi ay aral po yun eh. Wala namang makakatutol dyan mga kapatid. Alam ko naman na lahat ng mga sekta ay naniniwala na yung pintuan, aral po yun. Daan, yun yung pintuan, daan, katotohanan, yan po mga kaibigan. Kaya pasukin mo yung aral. Pasukin mo yung aral. Then kapag pinasok mo yung aral, magkakaroon ka, makakasumpong ka doon ng pastulan. Makakasumpong ka ng pastulan. Kaya dapat ang hanapin natin, marami talaga mga ngaral. Dito na nga lang sa TikTok, napakarami. Sa YouTube, napakarami. Doon po sa Facebook, napakarami. Sa Instagram, sa Twitter, kung saan-saan, anumang social media, sa radyo, sa TV, napakaraming mga mangangaral. Mahigit 40,000, 40,000 sect na nakaregister doon po sa security, yung sect na yon, no, mga kaibigan. Lahat yon, tignan mo. Kung kaya mong panuorin sila, edi panuorin mo. Pagkumpakumparin mo kung sino yung nagtuturo talaga ng salita ng Diyos. Dahil ang clue po ng Panginoong Hesukristo, o ang clue ng Biblia, no? Ang clue ng Biblia kung paano natin makilatis yung tunay na mangangaral, ito, dito sa libro po ng John chapter 3 verse 34, sabi po dito, sapagkat ang sinugo ng Diyos ay nagsasalita ng mga salita ng Diyos. Maraming mangangaral, hindi naman nagsasalita ng salita ng Diyos eh. Mga kaibigan, kung ano-ano po yung sinasalita, o kung ano-ano po yung pinapangaral, mga kapatid. Dapat, ang tignan mong mangangaral, ang pakinggan mong mangangaral, yun pong nagtuturo ng salita ng Diyos. Kasi maraming mga sekta ngayon, pera lang ang habol, yung mga iba. Pera lang yung habol. Walang pakialam kung maligtas ka. Walang pakialam. Tama. Kapatid na plumber, walang pakialam kung tama yung aral, kung maligtas ka doon sa aral na pinapangaral nila. Wala silang pakialam. Ang pakialam lang nila ay kung meron kang maiaambag, meron kang maibibigay, meron kang maiaabuloy, meron kang ikapo, yun lang naman ang hanap ng iba eh. At yung para dumami lang yung kanilang sekta at mapicture nila. Tapos tamang-tama yung sinabi mo. Tamang-tama yung sinabi mo. Yung mga mahal doon, yung mga pinuno nila doon sa ibang bansa para yun, uulan na ng pera. Mag-ingat po tayo mga kapatid at mga kababayan. Ang hanapin natin yung talagang nagtuturo ng banal na kasulatan. Yung talagang nagtuturo. Kasi sabi dito, ulitin ko lamang po, sapagkat ang sinugo ng Diyos, sino yung sinugo ng Diyos? Ay nagsasalita ng mga salita ng Diyos. Kung hindi nagsasalita ng salita ng Diyos yan, ay naku po mga kapatid, sa dinami-dami po ng mga sekta ngayon, kung hindi ka delikado. Hindi ka talaga magsusuri, kapatid na plumber, ay delikado. Mali lang ka eh. Pag-ibig at kapayapaan, kapatid na Esel, sabi ni kapatid na Oxidian. Ayan, parang born again ang banat nito, no? Ano ibig mo sabihin? Iba ito. Sa panahon po natin ngayon, sino or anong samahan po ang nagtuturo ng tama po? Alam mo kapatid na ako, Kristo lang nasamahan, hindi sa tao. Ang hanapin mo
yung aral ni Kristo. Binabasa ko nga eh. Ang pasukan mo, mga kaibigan, ang pasukan po ninyo, sabi po dito sa John chapter 10, ulitin ko pong basahin, parang hindi po ninyo ang itinuturo ng Biblia na ating pasukan, ako ang pintuan at ang sino mang taong pumasok sa akin, sabi ni Kristo, ay siyang maliligtas. Para maligtas ka, pumasok ka kay Kristo. Ano yung Kristo? Ano ibig sabihin ng Kristo? Yung Kristo, ibig sabihin anointed one o tagapagligtas. Ano po yung tagapagligtas? Si Kristo sabi ni Kristo, ako ang pintuan. Ang sino mang taong pumasok sa akin ay siyang maliligtas. Kapag pumasok ka daw kay Kristo, maliligtas ka. Ano po yung pintuan? Di ba yan po si Kristo? Ano yung Kristo? Ang ibig sabihin ng Kristo, anointed one. Ang ibig sabihin ng Kristo ay tagapagligtas. Sino yung tagapagligtas? Kung atin pong aalamin sa ibang kahulugan para hindi po tayo malinlang, sabi po ni Apostol Pablo dito po sa Roma 1:16. Maaring mamemorize na natin ito, no? Sapagkat hindi ko ikinahihiya ang ebanghelyo. Bakit? Sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya. Yung ebanghelyo daw, yun yung kapangyarihan ng Diyos. Dahil yun daw ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya. Sino yung kapangyarihan ng Diyos na yun? Hanapin natin uli dito po sa 1 Corinthians chapter 1 sa verse 24 na ganito po ang sabi ni Apostol Pablo. Ngunit sa kanila na mga tinawag, maging mga Hudyo at mga Griego, si Kristo ang kapangyarihan ng Diyos at ng karunungan ng Diyos. O di maliwanag. 100% yan. Tama. Tama, 100%. Si Kristo, marunong ka lang magbasa, marunong ka lang umunawa sa Biblia, hindi ka malilito at hindi ka malilinlang. Ayan, bro, sir, sino yung pintuan? Hindi Kristo ang nakasulat, kundi ako. Naku po mga kaibigan. Pinapaliwanag ko na nga. Grabe ito. Ulitin ko sino yan? Ulitin ko I am that I am. Patutunayan ko sa si Kristo yung pintuan na yan. Yung pintuan daw, kapag pumasok ka, maliligtas ka. Sa makatuwid, yung pintuan, tagapagligtas yun, kapatid na plumber, di ba? Tagapagligtas yun. Oo. Doon sa Roma 1:16, sabi ni Kristo, sabi ni Pablo, hindi ko ikinahihiya ang ebanghelyo. Bakit? Sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya. Sa makatuwid, yung ebanghelyo, yun yung ikaliligtas ng bawat sumasampalataya. Yung pintuan, yung ikaliligtas ng bawat pumapasok. So, ibig sabihin, yung pintuan at saka yung ebanghelyo, kapatid na plumber, iisa lamang po yun. Yung ebanghelyo daw, yun daw yung kapangyarihan ng Diyos. Tignan natin, sino yung kapangyarihan ng Diyos? Ngunit sa kanila, dito sa 1 Corinthians chapter 1, verse 24, sa kanila na mga tinawag, maging mga Hudyo at mga Griego, si Kristo ang kapangyarihan ng Diyos. Malinaw pa sa sikat ng araw, kapatid na plumber na talagang yung pintuan si Kristo. Ito I am that I am. Ako ang pintuan. Pintuan ito sa bar, hindi yung pintuan sa kawan. Sabi ni kapatid na dalawang mata, wala namang pangalan ito, no? Paano mo din may sasagawa ng pagbabautismo? Isa pa ito, no, mga kaibigan. Ewan ko kung ano ito, no? Paano mo naman po nasusunod ang aral, halimbawa ang paghahandog, kung wala po kayong grupong kinaaniban? Ano yung paghahandog na ibig mong sabihin? Yung offering, kapatid? Yung offering ba? Yung abuloy? Ito, pakikita ko sa iyo. Paano po ang tamang pagsamba? Paano po yung tamang pagsamba para yung abuloy mo makarating sa Diyos?
Yung abuloy, di ba yung abuloy ng mga sekta, mga kaibigan, di ba yung abuloy sa sekta ay ibinibigay doon sa grupo at yung grupo naman, siya yung magsasagawa ng pagtulong sa kapwa. Kung tunay na itutulong sa mga kapwa, kapatid na plumber, baka ibili lang ng cellphone, no? Noon sa panahon ni Pablo, ang kwarta ng iglesia para sa iglesia. Ngayon, ang kwarta sa iglesia para sa leader ng simbahan. May helicopter na, may mga saksak-sakyan, ang mga member naglalakad na lang na molobe. Oo. Instead na yung abuloy mo, ang gusto mo sana, yung abuloy mo mapunta doon sa tamang tao na matulungan, ang problema, ibinigay mo sa sekta, ibinigay mo sa grupo mo, yung grupo mo, hindi naman ginagawa yung tama kung ano-anong pinagbibigyan. Sabi nga ni kapatid na plumber ay bumili ng jet, bumili ng helicopter, bumili ng aeroplano, yung mga iba ay bumili ng yate. Yung mga maliliit na pastor ay bumili ng cellphone. At tapos picture-picture na dyan. Napunta ba yung abuloy mo sa Ang tamang problema, paraan? Hindi po ang problema Pero ito, ganito mga kaibigan, para yung ating sakripisyo, yung ating tulong, yung ating abuloy, para makapasok doon po sa tamang tao, ikaw na mismo magbigay, kapatid na plumber. Ikaw na mismo para sigurado yan mapunta ang talaga very doon good. sa tamang gawa. Okay, kaya Yan ganito ang ang very sabi good. dito sa Mateo chapter 25 sa verse 34. Ganito ang sabi. Kung magkagayoy, ito doon sa hukuman na ito. Kung magkagayoy, sasabihin ng hari, sana nga sa kanyang kanan. Magsiparito kayo, mga pinagpala ng aking ama, manahin ninyo ang kaharian. Nakahanda sa inyo buhat ng itatag ang sanglibutan. Sapagkat ako nagutom, sabi ni yung hari, sapagkat ako'y nagutom at ako'y iyong pinakain. Ako'y nauhaw at ako'y inyong pinainom. Ako'y naging taga-ibang bayan at inyo akong pinatuloy. Naging hubad at inyo akong pinaramtan. Ako'y nagkasakit at inyo akong dinalaw. Ako'y nabilanggo at inyo akong pinarunan. Kung magkagayo, sasagutin siya ng mga matutuwid na magsasabi, Panginoon, kailan ka namin nakitang nagutom at pinakain ka namin, nauhaw at pinainom ka namin, at kailan ka namin nakitang isang taga-ibang bayan at pinatuloy ka, o hubad at pinaramtan ka, at kailan ka namin nakitang may sakit o nasa bilangguan at dinalaw ka namin. Sasagot ngayon ang hari at sasabihin sa kanila, katotohanan sinasabi ko sa inyo, yamang inyong ginawa sa isa dito sa aking mga kapatid, at kahit sa pinakamaliit na ito ay sa akin ninyo ginawa. Di maliwanag. Yung abuloy mo, ibigay mo na lang dun sa nangangailangan para sigurado makakarating sa Diyos. Huwag mo nang ang problema ngayon, bro, ikaw na member na pobre, tama ba tumulong ka sa leader mong mayaman? Tama ba yan na pag-iisip? Ay, naku po mga kaibigan, ang yaman na po yung mga sekta ngayon. Huwag na nating payamanin pa mga kapatid. Naku po. Tama. Maghihikamas na tayo ay... Kung gusto ka tumulong sa tao, sa tao ka tumulong. yes. Ang dapat kawaan mo. Ang dapat mong tulungan mo. Huwag mong idaan sa leader ng iyong simbahan na gahaman sa salapi. Katulad noon sa panahon ni Isayas. 56, 9, 11. Paano naman po yung bautismo po? Naman, ikaw na magkuhan, bro, sa bautismo, bala ka na dyan. Paano daw yung pagbabautismo mga kaibigan? Doon po sa Mateo, lagi kong pinapaliwanag ito Doon po sa Mateo, mayroon pong sinasabi na magsiyaon nga kayo. Ang binigyan kasi ng authority, kapatid na plumber, sa pagbabautismo, walang ibang may karapatan kundi ang mga apostol.
Hindi tayo. Wala tayong Good. karapatan. Wala tayong Very good. karapatan bumautismo kasi ang may karapatan yung mga apostol. Yung mga apostol lamang po. Ano yung ibabautismo ng mga apostol? Mga kaibigan, ano yung ibinabautismo ng mga apostol? Ang ibinabautismo ng mga apostol, Aral pangalan at turo ng ni Ama, Kristo. pangalan ng Anak, at pangalan ng Espiritu Santo. Ano po yung pangalan ng Ama, pangalan ng Anak, pangalan ng Espiritu Santo? Yung iba kasi ay, ang pagkaunawa nila, bautismo nyo sila sa pangalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Ang pagkaunawa nila, kapag andun na po sila dun sa tubig, dapat bigkasin mo yung pangalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Hindi nila nauunawaan. Hindi naman sinabi doon na bautismuhan nyo sila sa kapag bago po ninyo ilubog ay banggitin yung pangalan ng Ama, pangalan ng Anak. Wala namang ganun nakalagay. Ang nakalagay doon sa Mateo 28, Tama. 19. Tama. Bautismuhan nyo sila Tama. sa pangalan. For example, kung sinabi sana na bautismuhan nyo sila sa tubig, ayun, sa tubig mo ilublog. Pero ang sabi, bautismuhan nyo diretso sila mo sa basa sa pangalan. baba. Ano Diretso po mo mga basa sa kaibigan? baba, bro. Kung may tubig ba, bro? Diretso mo basa sa baba kung may tubig ba. Wala naman nakalagay sa tubig dun sa Mateo 28. Walang nakalagay na tubig. Diretso mo sa baba kung may tubig. Kung saan mo daw ilulublob yung tao, kapatid na plumber, ay doon sa pangalan ng Ama, hindi doon. Wala namang sinabi, kung bautismuhan nyo sila sa apoy, o hindi ilublob mo doon sa apoy kung apoy ang sinabi. Wala naman, ay naku po mga kapatid, no? Bro Esel, yung sinalita ni Kristo na ako ang pintuan, sino tinutukoy diyan? Ayan. Sino daw tinutukoy? Sabi nga ako eh. Ako nga ang Sa sabi. Juan 10:9, sa Juan 10:9, ikaw tao, kung gusto ka umanib sa iglesia o pumasok sa kawan, dumaan ka muna kay Kristo, hindi sa mga Yes. leader ng simbahan na gahaman sa pira. Yun. Lalong-lalo kung kibuloy ka, ay naku po, uubusin yung pera mo dyan. Patay. Patay ka diyan. Patay ka diyan. Okay. Ano po yung tanong mo, kapatid na YHWH, ano? Andyan si Jared, kapatid na plumber. Andyan si Jared. Pero kung papasukin ko ito, mambabastos lang ito. Ay, Paano si natin Jared? papasukin yung ganito? Oo. Bro, Basahin si Jared mo ang hinahanap Juan, ni Kwan. Si Jared hinahanap 12. ni Willie Santiago. Ano yan? hinahanap. Sabi ni Willie Santiago kagabi. Ano daw, King Koy daw yan, King Koy. King Koy si Jared, oo. King Oo, Koy, sabi ni talaga Willie namang Santiago. parang Hinahanap yan ni Willie Santiago kagabi. yung kanyang katawan na napakaliit, tapos punuin pa niya ng alcohol. Naku, kapatid na plumber, delikado po 'yon, kapatid na Sandro, no? Yung sarili mo, sirain mo sa alcohol at ikinakatwiran mo na okay lang yung maglasing. Okay lang yung uminom, huwag ka lang maglasing. Saan mapupunta yung pag-inom, kapatid na plumber? Saan mapupunta yung pag-inom? Di ba paglalasing yon? Mga kaibigan. Natural. Ah. Kaya kung mag-inom ka lang ng Yeah. isang kutsara, okay lang. Ang problema, ang iinom isang long neck. Paano yon? Ayan. Okay. Paano po mapatutunayan na may Diyos? Ano yan? Na may Diyos without using your Bible. Use fact. Ayan. Ano yung gusto niyang ipunto rito? Malalaman mo kasi yung paano nyo po mapapatunayan na may Diyos. Ayan. Ang gamit kasi natin para patunayan na mayroon pong Diyos, Biblia. Pero may mga tao na nagtatanong, katulad sa nagtanong doon kay kapatid na Eli na, paano mo patutunayan na mayroon pong Diyos na wag mong gagamitin ang Biblia? Ganun po kasi yung iba kung magtanong ng, ewan ko kung anong klaseng pagtatanong, paano mo daw mapapatunayan
na mayroon pong Diyos na huwag mong gagamitin ang Biblia. Alam niyo mga kapatid, Ang ah, sample ko diyan, bro. May sample sige. ako diyan, bro. Ah, Si Abraham nanampalataya sa Diyos noon. Wala pa man kasulatan na dala-dala niya. Direct siya sagad nanampalataya, hindi dumaan sa mga pare, pastor, ministro, imam, o ano-ano pang mga title diyan. Diretso na yan si Alam mo- Abraham nanampalataya sa Diyos. Wala siyang kasulatan dala-dala. Sa atin ngayon, tayo ang pinakagod dahil mayroon ng kasulatan na doktrina ni Kristo. Pinasulat niya sa kanyang mga apostol. Good na tayo ngayon. Hindi tayo maguluhan. Okay, alam niyo mga kapatid, ang Diyos po kasi nakikipag-usap sa mga tao sa iba't ibang mga panahon, iba't ibang paraan. Yun, doon po sa Hebreo 1:1, no? At sa panahon natin ay nakikipag-usap ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang anak. Ngunit ang tanong ng ating kapatid ay paano mo daw mapapatunayan? Huwag kang gagamit ng Biblia para mapatunayan mo na ang Diyos ay may Diyos na huwag kang gagamit ng Biblia. Yun po ang gusto niyang ano. Pero kung titignan lang natin mga kapatid, nag-iisip lamang po tayo ng pag-iisip na talagang Yung tamang pag-iisip. yung tamang pag-iisip. Mamamangha ka na lang sa ganda ng daigdig eh. Sa ganda ng ating daigdig, mamamangha ka na lang. Kasi kung titignan mo, napakaayos at napakaganda. Yung tao, titignan mo yung katawan ng tao, napakaayos. Yung tao po kasi ayon sa science ay 75% tubig. Tubig po. Pati yung mga kahoy eh. Ang totoo, pati yung mga kahoy eh. Pati mga hayop. Mas marami yung tubig. Miski itong mundo natin, tignan mo lang sa mapa, 75% mas marami din ang tubig kaysa sa Nakapatron tayo. lupa. Sa daigdig, nakapatron tayo. O kung titignan po natin mga kaibigan, magkapareho po lahat. Kaya nga dito tayo pwede titira dahil sa lupa din tayo nanggaling, lupa din tayo babalik mga kapatid. Tignan mo lang yung ganda ng ating environment, yung hininga mo para sa mga kahoy. Yung hininga mo mabaho yung hininga eh. Pero yung ibinubuga naman ng kahoy na oxygen para sa iyo naman, ang ganda ng ayos eh. Tama. Ang ganda ng Tama. ayos. And isipin mo na lang, sino kaya ang gumawa at nag-ayos sa mga ito? Kung tanungin natin ang mga scientists, pati yung mga atmosphere, yung mga galaxy, yung mga planeta, ay ang ganda ng pagkaayos. Hindi man lang magkakabanggaan kasi kung tignan mo sa computer, yung mga between, yung mga galaxy natin ay ang dami eh. Pero hindi man lang sila magkakasalubong o magkakabanggaan. Ibig sabihin, may Tama. kumokontrol. May kumokontrol. Sino kaya yung kumokontrol kung walang Diyos? Kung hindi tayo maniniwala na may Diyos, sino kumokontrol? Ngayon, yung tawag na atheist, kapatid na plumber, yung atheist, yung tawag na atheista o atheist, Ka-Darwin yan, Darwin. ang ibig sabihin nun ay anti-Diyos yun eh, anti-Diyos. Bakit kaya may anti-Diyos kung wala naman Diyos? Nakuha mo yung punto ko, kapatid Tama. na plumber. Hindi mo pwedeng, hindi pwedeng may kokontra sa Diyos kung wala naman Diyos talaga na kokontrahin. Kaya yung mga scientists na kumokontra sa Diyos na hindi naniniwala sa Diyos, bakit nyo kinokontra ang Diyos kung wala talagang Diyos? Di ba? Hindi mo kasi pwedeng...
malaking problema yan sa Diyos. Oo. Akala nyo lang. Kasi yung word na atheist o anti-Diyos, ibig sabihin, mayroon pong Diyos na kinokontra nun. Yun ang maliwanag. Kasi hindi po pwedeng Oo. may anti-Diyos kung wala naman, ibaliw yung mga scientist kung gano'n. Yung mga atheist na yan. Bakit kayo kumukontra sa Diyos kung wala naman talagang Diyos na kinokontra po ninyo? Ganon lang kasimple yun, Tawag ka. mga kaibigan. Para sa akin, ewan ko lang kung gusto po ninyo. Pero may mga mga kalokohan bagay po yan, kasi bro. mababasa Kalokohan yan, bro. natin sa Biblia na ganito ang sabi dito po sa Roma 1, sa verse 22, na ganito ang sandali, tingnan ko lang, sa 20, 20. Sapagkat ang mga bagay niyang hindi nakikita, buhat pa ng lalangin ang sanglibutan, ay nakikitang maliwanag, sapagkatanto sa pamamagitan ng mga bagay na ginawa niya, maging mga walang hanggan niyang kapangyarihan at pagka-Diyos, upang sila ay walang madahilanan. Ngayon, sabi dito, hindi mo man mapapatunayan, makikita yung fact na talagang mayroong Diyos na nakikita. Ang gusto kasi ng tao ay jackpoti, jackpoti eh. Naunawaan mo ba yun, kapatid na plumber? Ilocano yata yun. Hindi siya naniniwala kung hindi niya nakikita, parang si Tomas. Hindi naniniwala hanggat hindi niya nakita si Kristo. May mga ganun po kasi na prinsipyo ng mga atheists na, hindi kami naniniwala may Diyos. Pero alam niyo po ba mga kapatid, na ang mga bagay na nakikita ay nilalang sa pamamagitan ng mga bagay na hindi nakikita. Ano ibig ko sabihin? Yan. Dito sa talata, Yan ang ulitin very ko good. lamang pong basahin mga kapatid. Ulitin ko lang basahin. Sapagkat ang mga bagay niyang hindi nakikita, buhat pa ng lalangin ang sanglibutan, ay nakikitang maliwanag, sapagkatanto sa pamamagitan ng mga bagay na ginawa niya. So, para mapatunayan mo na mayroon palang hindi nakikita dahil po doon sa mga nakikita. Yun ang nagpapatunay. Yung mga hindi nakikita, mapapatunayan mo na meron sila dahil doon sa mga nakikita. Kaya yung Diyos na hindi natin nakikita, mapapatunayan mo dahil sa nakikita mong napakagandang ayos ng buong daigdig natin. Ang napakagandang ayos ng katawan mo. Bakit yung mata mo hindi doon sa puwit mo? Bakit napakaganda ang ayos? Lagay. Kasi may nag-ayos na Diyos, mga kaibigan. May nag-ayos na Diyos. May mga bagay kasi tayong mga, tulad yung water, tubig. Hindi mapapasinungalingan ng mga scientifico ito, mga kapatid. Na yung tubig, kung paano nagkaroon ng tubig, dahil doon sa mga hindi nakikita, yung oxygen at saka yung hydrogen. Na kapag magsama po yung mga bagay na hindi nakikita na yon, yung oxygen at saka yung hydrogen, hindi nakikita yung dalawa na yon. Pero kapag nagkasama yun, nagproproduce ng mga bagay na nakikita. Yun ngayon yung tubig. Kaya yung tubig hindi personal na nilikha ng Diyos na, eto yung tubig. Hindi kundi sa pamamagitan ng ginawa ng Diyos na oxygen at saka hydrogen, nung nagsama yung dalawa, kaya nag-produce ng water. Ganon din ang Diyos, mga kapatid. Hindi man natin nakikita, makikita natin at mapapatunayan natin maliwanag na siya ay talagang meron sa pamamagitan ng kanyang mga nilalang. Ikaw na lang ang patunay. Kung hindi Diyos ang Malaking gumawa sa iyo. problema yan pagdating sa panahon. Oo. Ayaw At ka hindi maniwala naman sa ako Diyos, malaking naniniwala. problema yan. Hindi naman ako naniniwala na ang gumawa sa atin, yung tatay natin, kapatid na plumber. Payag ka ba, kapatid na plumber, na ang gumawa sa iyo ay ang iyong ama? Hindi. Hindi ang ating mga magulang ang gumawa sa atin. Mga kaibigan. Hindi sila yung gumawa sa atin. Sino ang gumawa sa atin? Siyempre, natural ang Diyos.
Kasi kung ang ama natin ang gumawa sa atin, kung yung mga magulang natin ang gumawa sa atin, dapat yung tatay ko nung ginawa niya ako, ginawa akong pogi. Kasi mahal ako ng tatay ko eh. Mahal ako ang nanay ko eh, kapatid na plumber eh. Pero kung yung nanay ko at tatay ko ang gumawa sa akin, bakit hindi nila ako ginawa parang kamukha ni Bong Revilla o ni Lito Lapid, yung mga pogi dyan? Kung talagang sila gumawa sa akin. Mahirap lahat na tao kung ganyan ang mukha, bro. Delikado, bro. Delikado. Oo. Yan lang ang patunay na hindi po ang tatay natin ang gumawa sa atin. Ang gumawa sa atin, Diyos talaga, mga kaibigan. Diyos po talaga ang gumawa sa atin. Ayan. Okay. Anong relihiyon po ito? Anong relihiyon? Anong relihiyon daw? Bakit relihiyon ang hinahanap po ninyo? Bahala ka na. Just Oo, surprise. hindi nila alam. Iglesia ng Hindi Diyos. nila alam ang relihiyon ay hindi grupo, hindi sikta, hindi samahan, hindi iglesia. Kundi ang relihiyon ay pamumuhay sa bawat Kristiyano yan. Pagganap sa mga kautusan ni Kristo. Dalawa kasi ibig sabihin ng relihiyon na alam natin, kapatid na plumber. Yung relihiyon at Di ang gusto kinagis nila, natin na- sikta o grupo, samahan, ang gusto nila sa relihiyon. Yes. Pero sa Biblia, ang tunay na relihiyon, yung paggawa, pagganap. Yun ang tunay. Oo. Kaya kung tinatang... Klarong-klaro, Santiago 1:27. Klarong-klaro yan, hindi yan sikta o grupo. Yes. Samahan. Okay. O iglesia ba? Sige, okay. Baka mayroon po kayong mga dyan, mga may dagdag o masabi. Ayan, papasukin ko na lang kayong lahat, no? Wag lamang po kayo Testing nga, Brad. Anong ebidensya mo na may Diyos, Brad? Ay, hindi nakinig ala. ito. Itiis siguro ito. Hindi nakinig. Okay, okay, bahala na kayo, mga kapatid. Napagod na ako eh. Kung hindi ka naniniwala na may Diyos, naipaliwanag ko yan kanina eh. Kung hindi ka Hindi maniniwala na may tinatanong kung hindi ako naniniwala. Hindi yan yung tanong ko, bro. Ang tanong ko, anong ebidensya mo na may Diyos? Yun lang naman tanong ko sa'yo. Wala ko dun sa paniniwala. Okay, hindi ko na ulitin, no? At ito na lang tanong ko, kung hindi ka naniniwala na may Diyos, anong patunay mo na wala ang Diyos? Ibabalik ko sa iyo yung tanong kasi naipaliwanag ko na, katatapos ko ng pinaliwanag yan, pagod na ako ng paliwanag eh. Ano yung pinakasimple mong sagot sa ebidensya mo? Kasi ikaw yung may claim, tama? Parang ganito yan, bro. Claim ka na mayroon kang pera. Ngayon, kailangan ko bang magpatunay na wala kang pera? Ikaw yung may claim eh. Hindi, pinaliwanag ko nga na yan, kapatid. Pinaliwanag ko na, kapapaliwanag ko. Iba nga example. Iba nga example sa lupa, iba ang patungkol sa langit. Brother, anong ebidensya mo, boy plumber, na may Diyos? Anong ebidensya mo? Alam mo, yung ebidensya ang hinahanap mo, maraming ebidensya. Ang problema sa hindi naniniwala na may Diyos, kahit may ebidensya pa, wala na yan. Tinapon na lang nila. Sayang lang ang paliwanag namin. Sabi mo kasi sobrang dami, madami. Isa na lang. Oo, titignan mo lang yung langit, di ba? Titignan mo. Teka lang. Ako muna. Di ba? Kasi kung aksidente lang lahat to, makikita mo lang naman lahat ng solar system na nandito sa universe. Yung atin lang talaga yung tugma at tamang sukat. Sa pag-ikot, sa lahat ng mga planeta nakikita mo, may tamang yan eh. May tamang gamit yun ng Diyos. Kunyari, yung Jupiter, sobrang laki yan para hinihigop yan yung mga maliliit na bato para hindi mapunta sa planeta natin, sa mundo natin. At saka, kung aksidente lang ang mundo natin, dapat yung aksidente na yun, meron din sa ibang parte. Pero wala pa naman nahahanap na... Bakit? Paano mo naman nasabing wala uri. ang aksidente na yun sa ibang parte?
Wala naman eh. Wala naman nahahanap na Paano ibang kung aksidente lang yung buhay mo, form bro? na buhay eh. Paano Kaya nga, kung magiging aksidente nga lang buhay? yung buhay mo, kung tsumamba lang dahil sa mga chemical reaction, kung tsumamba lang, bro. No, imposible. Una sa lahat, napakatalino Nasa natin. may ebidensya mo ng Diyos Napakatalino natin. Para Kasi nag-argue ka sa bagay na sinasabi mo isipin na mo, napakatalino paano mo. aksidente? Kung Napakatalino aksidente, ng anong tao. meron? Anong aksidente? Walang Kapatid na, aksidente yan. Kasi Pero, talagang ginawa tayo. naniniwala ka ba na dahil sa mga bagay na hindi nakikita ay nag-produce ng mga bagay na nakikita? Anong ibig sabihin mo, bro? Nag-create ng ng hindi nakikita. Yung bagay na Oo. hindi nakikita, naniniwala ka ba na dahil doon sa bagay na hindi nakikita ay na-produce ang mga bagay na nakikita? Oo, naniniwala ka ba doon? Anong ibig sabihin mo? Like Ang science ang invisible basihan. o yung non-physical? Diba, may Kasi mga mga bagay na kaibigan, ang mga visible. Kasi may hangin, hindi nakikita, pero meron yan, physical Okay, yan. sandali, ganito na lang. Yung mga Big Bang po kasi, yung mga naniniwala sa Big Bang, meron daw nagsiksikan hanggang sa nasiksik na yung nasiksik na yon wala. Biglang sumabog. Nung sumabog, nagkaroon na ngayon ng mga nakikita. Hindi naman nakikita Mali. yung nagsiksikan na yun eh. Hindi Wala po namang ganyan patunay ang ng mga proposal ng Big Bang. Hindi po ganyan ang proposition ng Big Bang. Ang Big Bang ay expansion of the universe. Okay, No, paano? yung sinasabi mo nagsiksikan, Tama, yan ay Big Bang nag-expand siya, siya naman. no, Kasi kung brother. batayan natin Teka lang, Biblia, nakasulat din Sandro. naman yun eh. Malma ka muna. Yung sinasabi mo kasi nagsiksikan, parang nag-umpisa yan sa malaki kasi nagsisiksikan pa lang, no? Ang Big Bang, ang konsepto niya, nag-start doon sa singularity. Meron ng point, no? Doon pa lang mag-expand. Kaya iba yung sinasabi mo nagsisiksikan, bro, hindi yan Big Bang. Walang kinalaman sa Big Bang. Ano yung nagsiksikan na yon? Iba nga yun, bro, Big Crunch yata yung Nakikita- sinasabi mo, no? Yung nagsiksikan, yun ang galing sa Nakikita ba yun, marami. kapatid? Nakikita ba yon? Nakita ba ng mga scientists kung ano yung nagsiksikan na yon? Kung literal na nakita, no, bro, ginamitan niya ng mga formula. Katulad ng kung paano natin sinusukat yung time frame, no? Kahit wala naman tayo doon, kahit hindi natin exact nakita. Ewan May ko mga kung meron formula ng yun, bro. balita, pero wala akong nakikitang balita na yung mga scientists, yung mga naniniwala sa Big Bang ay nakita nila kung ano yung mga nagsiksikan. Wala yon. Bro, Basta hindi ganyan. nagsiksikan na lang. Hindi at ganyan tapos, yung batayan ng Big Bang, bro. sumabog. Kung alam mo yung batayan ng Big Bang, kung gaano kabilis nag-expand yung universe, may mga batayan sila. Yun ang ebidensya ng Big Bang, Hindi naman kami expansion of the tutol universe. na naniniwala sa Diyos na ang universe nag-e-expand. So, Hindi naman kami agree ka tutol sa Big yun. Bang? Ang tanong ko, agree ka sa Big Bang? Hindi kami agree sa Big Bang. Bakit Kasi ka ang mga tutol? bagay Kahit na nilikha ganyan ng Diyos, scientifically. scientifically, theory lang ang Big Bang. Ang Big Bang theory, Kaya ginagawa Ibig Ano sabihin yun ng po? theory, Sa scientific iyo, theory. kapatid. Sige nga, Ano yung theory lang. theory lang. Yan nga din ang ano sabi yung ni Charles sumabog? Darwin. Doon sa Big Bang ngayon, ano yung sumabog na yon? Sabi ko nga sa'yo, old Nakita ba ng mga misconception yan sa scientists Big yun? Bang. Ang Big Bang, expansion of the universe. Kaya nga, tinatanong ko kung ano yon. Nakita ba yon? Kung nakita o hindi, does it prove that there is God? Yun ba yung ebidensya mo na may Diyos kasi? Ganun. Yun ba yung Kasi, conclusion? ang paniwala ko kasi, hindi ko man nakikita literal ang Diyos kasi espiritu siya. Pero dahil sa mundo, dahil sa akin, dahil sa mga nakita kong na-create, kasi may mababasa naman ako sa Biblia na nakikita nating maliwanag yung nag-create sa pamamagitan ng kanyang mga create. Yun ang patunay ko. Dahil may mga nakikita, itong mga nakikita na ito galing doon sa mga bagay o galing doon sa hindi nakikita. Na yun po yung tinatawag kong Diyos. Hindi ko kasi masyadong maintindihan, bro, yung tinutukoy mong mga bagay na hindi nakikita. Kung Yung bagay patungkol na hindi ba sa nakikita. metaphysics. Di ba ang Diyos ay hindi nakikita? Mga kaibigan, hindi nakikita ang Diyos eh. Kaya, Ano ba yung Diyos ang ba gusto katulad nyo, ng hangin? ipakita ko yung Diyos. Pero Okay. sabi ni Kristo kay Felipe, tanong kasi ni Felipe, sabi niya, ipakita mo sa amin ang Ama, sapat na sa amin.
sabi ni Kristo, matagal na panahon nakasama ninyo ako. Hindi mo pa ba ako nakikilala, Felipe? Ang nakakita sa akin, nakakita sa Ama. Ano ibig sabihin ni Kristo? Yung mga gawa na ginawa ni Kristo, yung mga himala, yung mga ginawa niyang kababalaghan, yun ang nagpapatunay na may Diyos. Kaya sa aking pagkakita sa daigdig, napakaganda ang ayos, napakaganda ang proseso. Ako nga lang ay parang ako ay mundo na 75% tubig, ganun din ang lupa, parang ang ganda ang ayos. Tapos yung hininga ko para sa mga punong kahoy at yung oxygen naman na pinoproduce Bro, ng may tanong kahoy, ko sa'yo, bro. para naman Kapag sa ba may akin, kababalagan, parang ibig napakaganda. sabihin may Diyos? Pag ba may Ayun ang kababalagan, patunay ko. brother, may Diyos? Yun ang Sa mga patunay ko Muslim, na bro, may mga kababalagan din silang nagawa, like mga miracles. Yun ba ang patunay Yun na lang totoo yun. ang Diyos ng Muslim? ano? Sabi mo kasi kapag may kababalagan, totoo ang Diyos. Ibig sabihin, posible na dalawa ang Diyos. Kasi yung Diyos ng mga Muslim, may kababalaghan ding nagawa. Posible ba yun, bro? Dalawa ang Diyos. Nako, kapatid, di mo yata naiintindihan yung sinasabi ko. Ang isa sa patunay ko, dahil sa mga na-create dito sa daigdig, yung pagkaganda ng ayos ng buong daigdig, doon ako naniniwala na may Diyos. Basahin ko ulit no? Sabi dito sa Roma 1:20, sapagkat ang mga bagay niyang hindi nakikita, buhat ng lalangin ang sanglibutan, ay nakikitang maliwanag. Alin? Yung mga bagay na hindi nakikita. Makikita natin maliwanag. Sapagkatanto sa pamamagitan ng mga bagay na ginawa niya. So, sa pamamagitan ng mga na-create sa ating daigdig, ito yung nagpapatunay na mayroon talagang gumawa na hindi nakikita. Yun po yung tinatawag kong Diyos. Ano mo naman nasabi, brother, paano ka nakapag-conclude na Diyos ang gumawa? No, bakit hindi eternal universe? Paano ka nakapag-conclude na may Bro. sino o may persona ito? Bro Esel, sayang paliwanag mo kontra yan sa Diyos. Sayang paliwanag mo. Huwag mo pa yan. Kalma ka Hindi, lang. boy, Kasi plumber. Wala yan. tahimik Basta ka muna. kontra ng Diyos. Ikaw, Dapat ibasura kung na gusto mo, ikaw natin na lang yan. Plumber, sumagot, tahimik Wala ka yan. muna. Sayang plumber. lang oras natin dyan. Sayang lang. Kung gusto mo, ikaw na lang sumagot sa tanong ko, paano ka Boy, plumber, tahimik nakapag-conclude ka muna. na may Boy, plumber. personality itong gumawa, na may persona, hindi siya uncreated, eternal universe? Kasi gusto kasi ni kapatid na Aper, ipakita natin literally yung Diyos. Ang Diyos na Espiritu, hindi nakikita. Ang Diyos na Espiritu. Kasi pakinggan mo ako, Paano brother. natin makikita? Hindi, brother, makinig ka. Hindi ko hiningi na ipakita mo ang Diyos. Ang sabi ko, ebidensya, paano ka nakapag-conclude na itong Diyos ang gumawa mismo. Persona yan, persona, may mind. Paano ka nakapag-conclude na Diyos ang gumawa niya? Sinabi ko naman, kapatid, hindi mo naman pinapaniwalaan. Oo, ang batayan kasi Kaya, namin, anong ginamit mong Aper, batayan, brother? ang Bible? Biblia. Ang Biblia. Oo, ang Biblia. Kasi sa Biblia nakasulat na lahat. Ano, So, magtanong ka sa mga bagay na nasa kaya nga. Biblia. Kung Correct. ang paniwala mo Kasama ay ka, brother, na na-create gawin lang kong sa batayan din pamamagitan ng Big Bang, dahil sa Big Bang Teka lang. lang, dahil sa pagputok, ewan ko kung yun ang paniwala mo, hindi yun ang paniwala mo, hindi ako naniniwala doon kasi nakita ko ang ayos ng buong daigdig. Nakita ko ang pagkaayos-ayos, pati yung mata ko, pati yung ilong ko, pati yung tenga ko, pati yung buhok ko, pati lahat-lahat. Nakita ko ang pagkaganda ng pagkaayos. Naniniwala ako, hindi Big Bang yan. Bakit? Kasi, kung Big Bang yan, bakit napakaayos naman ang pagputok niyan? Naniniwala ako na may nag-ayos talaga. May naglagay ng mga patibayan ng lupa, lahat-lahat. May Yung tanong nag-ayos ulit, talaga. paano mo ba na-conclude na Diyos yun mismo? Bakit hindi yung governed ng mga physicalities na ano? Halimbawa bro, yung law of mass, matter and law of mass, ganyan, conservation of mass. Bakit hindi yan ang nag-govern? Bakit nasabi mong Diyos mismo? Ikapangyarihan nga na may ng Diyos personal? yun, yung mga ganung bagay, bro. Kasi ang Diyos gumamit Alamin mo, ng Aper, science buhay para... ka pa hanggang Teka lang, ngayon. boy, Duda plumber, ka pa sa tahimik ka Diyos. muna. Ano ka? Boy, plumber, tahimik ka muna. Kasi kung paniwalaan ko kasi ang science, mga kaibigan, actually, marami naman totoo na sinasabi ng mga science, no? Pero nagtataka lamang po ako, Biblia lang ang makapagsasabi sa akin
kung paano tayo nabubuhay. Pero ang science, hindi nila masabi kung saan nanggagaling ang buhay. Walang nakakaalam. Hindi nila kayang hanapin yung pinanggagalingan ng buhay. Pero sa Biblia, mababasa ko kung saan nanggagaling yung buhay natin. Eh ngayon, kung ayaw mo paniwalaan yung paniwala ko, okay lang, wala Kasi naman akong meron na problema. bro ang science Hindi ko na na eh. study from non-life to life. Meron silang sa study. Even science can bring someone to life using DNA. Alam mo ba yun, bro? Eh bakit hindi nila madugtungan science mo, Di nalito. ba? buhay ng Si tao? Boy Plummer, Kahit kaya isang gumawa barko ng pa dalawang yan, Boy Plummer. hindi yan makatalo sa Biblia. Kung nakita nila, Isipin mo, Kung Aper, nakita buhay nila ka. kung paano Nagduda ka pa ma-produce sa ang Diyos. buhay, Bahala ka na kailan diyan. Boy kung Plummer. saan ang gagaling ang buhay, bakit hindi nila mapahaba ang buhay nila hanggang sa 1,000 year? Kasi nungalingan yan, kapatid. Kung sa Ibig pagpapahaba lang, bro. sabihin, meron talagang kumokontrol sa buhay ng tao. Hindi Diba? yung mga kaalaman ng tao. May Kung Diyos sa na pagpapahaba lang kumokontrol. ng buhay, brother, syempre understudy pa yan ng mga tao, no? Pero kung understudy na yun, kasi meron tayong inaaral ngayon ng mga species, kagaya ng tardigrades, bro, na napakahaba ng buhay ngayon, ina-adapt yan ng scientist. Syempre, hindi pa naman tuklas lahat. Pero science ang ginagamit, nag-aaral sila ng siyensya para i-apply sa tao. Oo, tama ka bro. Ano Pero pagkaban nakasulat buhay? na din sa Biblia na sa panahon ng kawakasan, ang kaalaman ng mundo ay lalago. Tama yung sinasabi mo. Tama naman. Oo, kasi hindi kahit naman ako ako, tutol dun. kahit naman Hindi yung mo mga kami tao, tutol dun. predicted nila yan, bro. Tama. Kasi kita mo nung Ang panahon kaalaman naman, ng Diyos, hindi matarok niya Teka sa lang, Boy tao Plumber, kahit tayo ano na pang klaseng brain sa tao. Si Boy Plummer ba, Ano ka? makakasagot sa tanong ko anong Ay, baka ebidensya? hanggang ngayon, duda ka pa sa Diyos. Ano Teka ka? lang Boy Plumber. Sige, So- tuloy mo kapatid na Sandro. So, yung mga nakasulat na sa Biblia, yun nga, yung kaalaman na ilalago. Mangyayari talaga yun. Kasi yung science nga sa mundo natin, about din sa medicine, sa ganito, kahit nga nagpo-produce ng mga fake na pagkain, kayang gawin na ng ano yun. Ngayon, yung hiwaga na nasa Biblia, pwede na nating aralin. Yung mga bagay na kahit malalalim, kahit kaya na natin hanapin sa Biblia, na 500 years ago, hindi natin pwedeng hanapin yung mga ganung bagay. Ngayon, kung sasabihin mo na yung science nga, nag-evolve nga siya, marami siyang natututunan, aral na yan ng Biblia, alam yan ng Diyos. At saka, pansinin mo, kahit sa maraming nalalaman ng mundo ngayon, marami din tao pa rin naniniwala. Kasi ang tao, kahit na maraming nalalaman, meron pa rin tayong limitasyon eh. Meron pa rin tayong limitasyon, bro. May mga bagay na pag mahina na tayo, may sakit na tayo, meron talaga tayong tatawagin. At yung mga bagay na yun, walang mga taong magtutulong sa atin, kundi yung nasa itaas. At saka mararamdaman mo yan spiritually, pag nasa kalagayan ka na, natagirap ka na. Kasi ngayon, malakas ka pa, gusto mo pang matuto ng maraming bagay. Ngayon, hindi mo pa mapapansin yan eh. Pero pag may problema ka na talagang nasa utak mo, hindi mo kayang lagpasan, talagang mapapansin mo, meron talagang creator. At yung mga bagay na yun, hindi nalalagpasan sa ano. Ngayon, kung pag-uusapan natin science, wala naman kaming tutol dun eh. Kasi Pero yun nga, bro, nag-peg ka lang dun sa question, inulit mo lang, sinabi mo lang ulit na meron talagang creator without Kasi bro, providing ganito tignan mo sa any Biblia, argument. nakasulat na ang mundo bilog. Dati nga, hindi naman ano yan eh. Dati nga, ang paniwala kakaiba. Ang paniwala nila nasa baba ng nasa taas ng elepante, kung ano-ano ang paniwala ng mga tao. Pero sa Biblia, nakasulat. Binubuhat ni Hercules. Binubuhat ni Hercules, yung mga ganyang bagay, di ba? Pero kung nung napakarami panahon din na naman yun, mga yung 4 na sulok ng mundo. Marami ding bro, marami ding oo, sa pero Bible, hindi, masabing exact niyang sinabi yung shape ng earth. oo, Marami. depende kasi sa salin yan. Saka depende rin kung nililiteral mo yung 4 na sulok na yun. Sige, magtanong ka taga-suri kung gusto mo. May tanong daw siya sa akin. Sige. Sige bro, Esel. Pero Sige, hindi ka Aper, wala hindi ka namang problema. naniniwala Kahit ka kung na. hindi ka naniniwala,
wala namang problema doon. Kasi lahat naman tayo may choice tayo eh. Teka Buhay lang, wala natin pa yun. naman akong claim, bro. Kayo ang nag-claim. Sabi ko wala pa akong claim about sa Okay. paniniwala ko. Sige. Tinetesting ko kayo kung paano nyo sasagutin yung tanong na anong ebidensya nyo sa Diyos. Okay. Okay. Bali, ang tanong ko ganito. So, hindi ka naniniwalang may Diyos at may lumalang. Naniniwala ka sa science, di ba? Naniniwala naman talaga tayo sa science dapat. Ano bang dapat mong paniwalaan? May science. Kahit ako naniniwala din ako may science. Yun naman pala. Pero maniniwala ako may lumalang. Kasi, napaka-detailed ng Bible regarding sa, sabi nga nila, yung pagkakasunod-sunod ng paano lumalang, paano may kaalaman, nalalago, mga ganon. Dati nga, sabi, hindi pa natin kayang patubuhin ng buhok eh. Ngayon kaya na, di ba? Maganda science. Yes. Ngayon, kung tatanungin mo ko, anong basihan ko na kung bakit ako naniniwalang may Diyos, ang Diyos kasi espiritu. Tama? Ng mga brother, no? Espiritu. Yes. Ngayon, meron din lumabas na masamang espiritu. Yung mga fallen angels. Ngayon, ikaw ba, tatanungin kita, kapag ba nakita mo yung isang bagay na, alam mo, kagaya ng hangin, hindi nararamdaman natin pero hindi natin nakikita, pinaniniwalaan mo yun? Ano yun bro? Sorry. Yung hindi nakikita, pinapaniwalaan ko ba? Ganun. Nararamdaman mo, nalalanghap mo, pero hindi mo Siyempre siya naman, physical bro. nakikita. Hindi, wala Siyempre, ka meron di tayong ba? 5 senses, no? May senses of smell, sight, di ba? Pero tatanungin kita, halimbawa ikaw, nakakita ka ng espiritu, yung bagay na hindi nakikita, maniniwala ka ba? Depende bro, kasi tawag dito, may mga cases tayo, di ba, na ano na, may mga psychopath, may mga illnesses, no? Kailangan isang guni pa yan sa mga doktor, bro. Hindi, yung totoong, halimbawa, mataan. Halimbawa, normal ako, no? Ganun. Hindi, I mean, nakita mo, example, bigyan ka example, halimbawa, multo o bad spirit. Nakita mong literal na, nakita mo. Pag nakita ko, bro, hindi pa agad akong maniniwala kasi isipin ko, ano ba nangyari sa akin, no? Maging skeptical ka muna, ano ba yung nangyari sa akin? Produkto ba to ng may problema ba ako sa... Pero halimbawa, kung may kasama ka, dalawa na kayo nakakita. Siguro, pwede. Kung dalawa kami, sabay kami nakakita, no? Dalawa kami, tatlo. Okay, sige. Dalawa kasi kami nakakita eh. So, kaya ako naniniwala kasi nakakita ako ng totoong multo. Ikaw nakakita ka na ba ng totoong multo? Hindi, wala. Yung mga kasama natin, nakakita na ba? Si Jose. So bro, ako naka-experience ako. Yung si kasama ko, Kuan, kasama yung ko. yung si Kasama ko, pare, kasama ko. minumulto ni si Mare, minumulto ni Teka lang, pare. boy plumber, Yan ang wala nakita kwento ko. yung sagot. Teka, akala ko ba, sabi nyo, ang espiritu hindi nakikita. Paano nyo nakita yung mga multo? Kasi may mga bagay na ang spiritong masasama kayang ipakita yung mga ganung bagay sa ating mga sarili pag hindi naman tayo So, ang masyadong espiritu na ama, pwede siya sumasampalataya. magpakita. Hindi yung spirito mismo, pero gagawa siya ng mga bagay kasi malayo ka sa Panginoon. Pero yung per se, yung kaliwalatian ng spirito, hindi mo makikita. Ang Panginoong Jesucristo nagpakita sa mga alagad bago siya umanong sa langit after ng pagkamatay niya. Nasa espiritu ba siya nun, bro? Hindi. O may laman? May laman na. Di ba namatay na siya? Kataon. Tama, nawala yung bangkay niya, di ba? Yes. Nung unang, kung babasahin mo kasi yung Luke 24, nagpakita siya. Hindi kagad siya nakita kasi parang Pero natatakot ang pa pinaka yung tama Panginoon background nila. na intindihan ko taga-suri, ang ginamit mo sa aking ebidensya, yung experience mo, tama? Yes. So, paano yun, bro? Magkaiba tayo ng experience. Hindi ko ini-insist sa'yo na maniwala ka doon sa nakita ko. Hindi, kaya nga, paano siya magiging ano? Halimbawa, bro, halimbawa, sa consensus, 50-50. Ngayon, dahil skeptical pa rin yung bagsak niya, bro, 50-50, di ba? Paano mo sasabihin na totoo yun? Hindi siya 50-50 Kaya hindi ako parang marunong.
ano. 50 tayo dalawa. Ikaw, 50 tayo. Ako wala akong experience. Ikaw meron. Hindi, I mean, ganito nga. I'm not insisting na paniwalaan mo yung nakita ko. Ito, sinasabi ko, based on experience, na dalawa kami nakakita. Na pinaniniwalaan ko kasi nakita ko na. May good spirit. Then, paki-mute po muna, ma'am. Ma'am Cecil. Mute ka po muna, Ma'am Cecil. Pwede po bang pakiclick lang? Po, bago lang po ako, sir. Hindi pa ako talaga marunong. Ano, Microphone. Check gagawin your ko? microphone. Click nyo lang po yung yung mic dyan sa nyo sa baba. Medyo malakas po yung background nyo. I-off mo lang para hindi ka marinig. Yung picture nyo po, click nyo. Lalabas yung microphone. Pindutin mo yung mukha mo, pindutin mo, makikita mo yung mukha. Kapatid na Cecil, i-off mo lang yung mic mo para hindi mo hindi ka naririnig. Hindi pwede siya Ano yun? makapagpapay. Bugok parang si Tulfo. Hindi po ako marunong. Ayan, hindi daw marunong. Pindutin mo yung mukha mo, yung picture mo, yung profile mo. Makikita mo doon yung ano. Pero kahit hindi mo pindutin na, makikita mo pa rin yung ano eh. Makikita mo yung mic mo dyan po sa baba. Katabi ng ano. Makikita mo yan, kapatid. Ayan. Okay. Ikaw na gumawa, Bro Esel, paki-mute. Okay. Kapag ako Yan, yung kasi tanong ko nag-mute lang. sa kanya. Ayan. I-proceed ko na yung tanong ko, brother, no? Doon sa sinabi mo, nakikita mo, bro, meron bang kakayahan yung mga camera, technology natin, na i-record yung sinasabi mong spirit, brother? Maraming mga video na pinapakita na lumulusot sa mga bakal, sa mga ano. Saan particular video, bro? Pwede mo bang i-provide sa akin? Halimbawa, site, website, para ma-check natin kung legitimate. Kasi even science will affirm. No, kasi sabi mo, may ebidensya. Marami tayong nakikita na ano. Hindi lang natin talaga ma-prove na yung pinapakita nila is totoo. Ako mismo, kaya sinasabi ko sa'yo, ako mismo ang nagte-testify na nakita ko talaga na may bad spirit. Yeah. Andito na nga tayo, bro. Wala bang scientist na nag-experiment, no? Na i-test, hanapin yung mga spirit na sinasabi mo, brother? Kasi sabi mo, kaya siyang makita ng camera. No? Wala bang mga researchers, bro? Kung yung camera na na-invent ng ano, at may nakuha siya ng kakaibang bagay, possible, yung isa na yung proof. Diba? Saan, bro? Sige, mag-provide ka sa akin ng isa lang, bro. Isa lang naman kailangan ko, kahit isa lang. Kasi dyan natin malalaman kung may legitimacy, no? Kasi what I'm trying to say, bro, yung nakikita ng mata natin, ito kasing gusto kong ipakita sa'yo, bro, no? Kung ano yung napiperceive ng mata natin, it is something beyond physical na kaya rin i-capture ng mga camera, ng mga high-tech na, no? Kasi ang kinukuha lang naman ng mata natin, di ba, yung yung reflection ng light, di ba, yun naman talaga yun eh, yun yung purpose ng mata natin eh. Something to be physical, may reflection ba yan? May kita rin ng camera yan. So meron bang mga research? Search mo lang sa YouTube, yung mga paranormal, napakadami niyan. Actually, ang dami, bro, kaya lang, di siya kapanipaniwala, bro. Kumbaga, sa dami-dami ng gumawa nun. Scientist, wala man lang nakapagpatunay, bro. Ako na nga, living testimony na nga ako. Kung kausap mo ngayon, talagang nakakita talaga ako eh. Hindi, agree na nga. Sige, i-grant ko na yung nakita mo. Pero ang sa akin lang, no, meron ba tayong scientific, kasi scientific kasi yung camera, may may sensor, may ipiperceive niyan yung sinasabi mong nakita mo. Ulitin ko, search mo lang sa YouTube, napakarami niyan, paranormal evidence, etc. Kailangan ko pa magbigay ng specific website. So, bro, nagbigay ka sa akin, no? Ito kasi yung mangyayari, no, bro. Magbibigay ka sa akin ng isa, ngayon, ibabalidate ko kung tama ba yung binigay mong isa. And kung meron ba siyang credibility, kung ito bang mga nag-video na to is legitimate.
'Di ba? Ngayon, mababalidate natin. Kapag nalaman nating mali yun, pwede natin i-X yun dun sa choices. Next. Pwede naman mag-next. Ganun lang. O hindi ko masasabi na yung na-capture nila is totoo nga. Pwede rin kasing ano yun, falsification or something, di ba? So tama ako, 'di ba bro? May skeptical side. Meron tayong position na maging skeptical dun sa sinasabi mo. Tama? Hindi nga, sinasabi ko na nga sa'yo, mataan eh. Di ba tinatanong kita kanina, ikaw ba pagka nakakita ka ng multo, na literal na multo na nagpakita sa'yo na ano, hindi ka pa rin maniniwala? Sabi ko na nga, grinant ko na nga yung argument mo, brother, na mayroon kang experience. Pero nandito ako sa side ko, position ko na Tinatanong wala nga akong kita, experience. ang tanong ko, sagutin mo. Ikaw ba, pag nakakita ka na ng totoong multo, hindi ka pa rin Hypothetical maniniwala? yung tanong mo, sabi ko, yes. Oo, bakit hindi? Dalawa kami, tatlo kaming nakakita, yes. Pero hypothetical question doesn't prove anything, brother. Hypothetical question mo eh. Binigyan mo na ako, i-grinant mo nang nakita ko, wala nga eh. Paano ko maniwala sa'yo? Ay, tingnan mo, yung utak mo, hindi mo na, di ba? Nakakita ka na kamo. Hindi, Kunyari, nakakita ka hypothetical na, mo hindi lang ka pa yun. rin maniniwala. Hindi, hypothetical Diba? question mo lang. Remember, you are assuming na may nakita ako pero wala pa naman talaga, tama? Ay, tinatanong kita, kung ba ikaw totoo nang Kaya nakakita, nga, hindi tanong ka pa nga rin yun, naintindihan mo maniniwala. ba bro? Tanong yung ginawa mo, hindi yun ebidensya, brother. Ano ka ba? Parang ganito pakinggan yun, natin pag si may ano, nakita ka bang pera? Meron daw siyang Parang ganun lang meron yan, daw bro. siyang Pag may nakita. Sige, bro. si The Book. Okay, go kapatid na The Book. Ano ba yung pahayag mo? Pagbati po ng pag-ibig at kapayapaan, marami pong salamat, Brother SLTV. At so, hindi ako pupunta dun sa sinasabi ni Tagapagsuri dun about sa testimony niya at dun sa sinasabi din ni Upper kasi hindi ko masyado magets yung yung mga sinasabi nila yung sa pag-testimony. Even though, naniniwala din po ako kay Tagapagsuri na meron talagang mga paano ba sabihin yun? Yung mga, sabihin ko na lang, mga masasamang espiritu. Kasi, okay lang kahit hindi nyo ako paniwalaan. Kasi, personally me, nakaranas din na naman ako na bata pa nga lang. Kasi meron din tayo mga kasabihan, mga Pinoy, na halos lahat din ng mga bata is sila mismo yung nakakita ng mga bagay na hindi natin nakikita. Ngayon, balikan ko yung sinabi ni Brad SLTV dun sa sorry masyado akong kinakabahan. Dun sa sinabi niya dun sa Roma Kapitulo 1 versikulo 20 kasi sabi ni Upper hindi ko matandaan yung sinabi ni Upper kung papaano masasabi na may Diyos ba? Hindi ko matandaan yung sinabi ni Sige, ganun lang bro. Anong ebidensya mo na meron talagang Diyos at makapag-conclude kang Diyos talaga ang gumawa ng lahat ng bagay? Ayan. Ayun. Salamat sa pagpapaalala. So, pagpapahayag ko lang to, hindi ako makikipagdebate. So, sabi dun sa Roma, balikan ko yung sinabi ni kapatid na Esel. Roma, Kapitulo 1, versikulo 20. Romans chapter 1, verse 20. Babasahin ko sa iba't ibang version ng Biblia para maintindihan din. Sabi sa Tagalog, sa ang dating Biblia, sapagkat ang mga bagay niyang hindi nakikita, buhat pa ng lalangin ang sanglibutan, ay nakikitang maliwanag, sapagkat tanto sa pamamagitan ng mga bagay na ginawa niya, maging ang walang hanggan na niyang kapangyarihan at pagka-Diyos upang sila'y walang madahilan. So, sa English, sa King James, for the invisible things of Him from the creation of the world are clearly seen, being understood by the things that are made, even His eternal power and Godhead, so that they are without excuse. Para mas madaling maintindihan, basahin ko sa Magandang Balita Biblia, sa Roma 1:20, Romans 1, verse 20. Mula pa ng likhain ng Diyos ang sanlibutan, ang kanyang likas na hindi nakikita, ang kanyang kapangyarihang walang hanggan, at ang kanyang pagka-Diyos ay maliwanag na inihahayag ng kanyang mga ginawa. Kaya't wala na silang maidadahilan. So sinasabi dito, brother, kapatid na Upper, na
ang pagpapatunay, yung pinapatunay ni Brother Esel kasi kanina, yung Diyos na hindi nakikita, para mapatunayan mong totoo siya, you just need to look over the place. Yung nakikita mo ngayon, ang gumawa nun, yung hindi mo nakikita, which is God. Let me give you an example. Ang oxygen ba, nakikita mo? Hindi. Hindi mo nakikita ang oxygen. Ang hydrogen ba, nakikita mo? Hindi. Pero pag pinagsama mo sila, pag pinagsama mo yung dalawang elemento, makakagawa ka ng nakikita. Makakagawa ka ng nakikita dun mismo, dun sa hindi nakikita. Di ba ang tubig gawa sa hydrogen and oxygen? Hydrogen 2 and oxygen 1. Pero yung oxygen 1 at yung hydrogen 2, hindi mo nakikita yung elemento na yon. Pero pag pinagsama mo sila, you can make those invisible things, pwede mo silang magawang makita. Ganon din yung pinapaliwanag ni kapatid na Esel. So sabi ni kapatid, sorry. Remember bro, Sige it is brother. something also physical, no? Yung sinasabi mong hydrogen and oxygen, they are both physical. So, hindi lang sa nakikita, may mga ways para ma-observe mo yung sinasabi mong hydrogen and oxygen, and it can produce product kasi it is physical, no? Physical. Hindi siya mag-exceed dun sa sa bagay na halimbawa, yung number ng atom ng hydrogen and oxygen, hindi siya pwedeng mag-exceed, unlike sa God. Diba, ang concept ng God talaga, kaya niyang mag-create out of nothing. Yung sinasabi mo kasi, bonding yan, chemical reaction yan na once na magsama itong hydrogen and oxygen, they are both physical or material, no? Doon tayo sa God na non-physical to something physical. Meron ka bang example na something created from non-physical to physical? Kapatid, dun sa sinasabi mo dun sa hydrogen and dun sa helium, example lang yon. Example lang yon na, kumbaga, ine-example ko lang is, paano ba Pero ang sabihin pinapakita ko lang naman bro, medyo hindi siya, alam ano ba tawag dyan, analogy? Hindi siya good analogy. Bakit? Kasi yung example mo na dalawang matter, ay dalawang element, no? These are both physical. Ibig sabihin, meron silang material silang mga bagay. So kahit hindi mo sila nakikita, perceive by your naked eye, they are both physical. Ang nauunawan ko dun sa sinabi ni kapatid na The Book, parang pinapatunayan niya lang na may mga bagay talaga na hindi nakikita, na kailangan tayo maniwala dun sa bagay na hindi nakikita na yon, kasi sa pamamagitan ng kanilang reaction, nagpapakita sila sa pamamagitan ng reaction po nila. Tulad yung hangin, hindi natin nakikita ang hangin, pero dahil yung ginagalaw niya yung kahoy, yung dahon, kaya naniniwala tayo may hangin pero hindi talaga natin nakikita. Yun ang punto namin na may Diyos na hindi nakikita, pero malalaman natin na may Diyos talaga dahil sa mga bagay na ginawa niya. Yun na nga kapatid na Esel, yung ibig ko sabihin, masyadong malalim lang yung kailangan natin pag-aralan dito kasi para kailangan mo pang kumain ng maraming bigas para maintindihan mo ang salita ng Diyos. Kasi, Hindi bro. sige Huwag bro. mo i-underestimate brother, para mo kasing pinapalabas na wala akong alam, no? Kaya, pero yun nga, no, yung Hindi sinasabi naman ko sa ganun kapatid, hindi ako marunong It is mangamas beyond. ng tao. Yeah, pero physicality kasi ang pinapalabas kong issue, bro. Ibig sabihin, pinapalabas mo, God can be something physical na hindi lang natin ma-perceive. No? Kasi katulad ng analogy mo, no, yung analogy mo nga mismo, both physical, material thing. Ngayon, pwede mo bang sabihin sa akin na ang Diyos ay physical na hindi mo lang ma-perceive? Pwede ba, brother? Can God under physicality? Sino yung tinatanong mo? Okay. Kayo, see the book na lang bro. Kasi ang gusto ko dyan i-klaro, no, hindi magandang analogy na gamitin mo na porket hindi nakikita, therefore, kailangan mong maniwala. Parang ganun kasi, parang
porket hindi mo nakikita yung hydrogen and oxygen, ito yung Diyos. Parang ganun kasi yung comparison nyo. Ito yung Diyos, yung hydrogen and oxygen. Ngayon, gumawa siya ng something na makikita, pero both kasi yan physical. Hindi ganun yung punto ni kapatid na Dabok. Ang punto niya lang ay kung meron pong hindi nakikita na oxygen at saka hydrogen, napapatunayan na meron talaga nun dahil dun sa water. Ngayon, ang Diyos naman, hindi katulad na ganun, pero yun ang isa sa example niya para maniwala tayo na meron talagang hindi nakikita na Diyos na gumawa sa mga bagay na hindi lang oxygen, hindi lang mga kundi lahat ng mga ating nakikita at pagkaayos-ayos. Kaya doon kami naniniwala na may Diyos talaga na gumawa. Ngayon, hindi namin ipipilit kung hindi naniniwala ang mga atheists doon sa bagay na yon. Pero pinagtatakaan ko lang, saan nila kinuha yung word na atheist, samantalang yung salitang atheist ay kontra sa Diyos. Ibig sabihin, kung kontra sa Diyos, mayroong tunay na Diyos na kinokontra. Yun ang ibig sabihin, no? So yung tanong mo, no? Kaya- Pero ang ibig sabihin kasi ng atheist, bro, nire-reject nila kung ano yung piniklaim nyo. Halimbawa, bro, nag-claim ka. Bro Esel, nag-claim ka, may pera ako. Ngayon, yung mga atheist, dahil wala naman silang nakikitang ebidensya, hindi sila naniniwala dun sa mismong claim mo, tama? Claim mo yun eh. So, Pero- yung position nila wala naman silang burden dun sa position. So, para makuha namin yung gusto mong ipunto, kapatid, ano ba yung patunay mo na wala talagang Diyos? Ayun na nga, yun na nga sabi ko sa'yo. Di ba, halimbawa, brother, nag-claim ka na wala kang pera ngayon, ang bibigyan mo ng burden, yung nag-disagree sa'yo, yung hindi naniniwala sa sinabi mo. O, halimbawa, nag-claim ka ng something. Halimbawa, ako bro, nag-claim ako na mabuti akong tao. Tapos patunayan mo, Esel, na mabuti akong tao. Parang ganun yung sinasabi mo, bro. Okay, wala na akong masabi dyan, mga kapatid. Kasi hindi man ako nag-aaral ng scientist para yun lang ang Okay lang, bro. aking... Siguro sila the book or yung iba naman, baka may mga ano sila, no? May mga gusto silang sabihin. Okay lang naman, di naman ako ano dito. Kasi para sa akin, yung mga sagot ko, sapat na sa akin para maniwala ako na may Diyos. Wala namang problema Kasi- doon, brother, no? Wala naman na sinabing mali ka, ganun. Wala naman. Hindi, maganda rin yun. Okay, kayo- Kasi para alam natin paano sumagot talaga sa may mga atheists kasi makukulit. So ito, add ko lang mga brother, tsaka kay Apple, Yan. Sa 1:1:1:3:5. Sabi dito ng mga nakakita, ng mga alagad, sabi nila, yung aming nakita at narinig ay siya rin naming binabalita sa inyo. So, ang mga alagad, nakita nila, nakasama ng ating Panginoon ng mataan. Kaya nila sinishare yung nakita nila. Tama? So, sabi din na sa 1:20-29, sinabi ni Jesus sa kanya, naniniwala ka ba dahil nakita mo ako? Sabi niya, mapalad ang mga hindi nakikita, subalit sumasampalataya. So, yun lang po. Oxygen, expound natin yung mo yung argument mo. Tignan natin kung makakapag-conclude ka na ito ay personal God o yung meron siyang mind, meron siyang bro, para ma-discuss natin. Kasi yun yung pinaka-problem no, kung paano mo i-distinguish na itong cause, no, ay something na meron siyang mind, meron siyang feelings or kahit ano. Kasi magsi-circle tayo niyan sa Bible lang. Sige, magbahagi ka din, kapatid na Aper, kung Kasi maganda naman yan Maganda naman yan. Para Tsaka ito lang, klaro ko lang sa inyo, wala pa ako nilapag na posisyon ko kung atheist ba ako, no? Ang tinatanong ko sa inyo, anong ebidensya nyo, no? Yun yung tanong ko talaga sa inyo dyan. Wala pa akong nilapag na posisyon. sige,
Isgad, baka mayroon kang masabi sa usapan. Paano mo Isgad. mapapatunayan na paano mo mapapatunayan na may Diyos talaga? Biblically speaking, kahapon kasi itinuro ko sa church yung okay, nagets ko na Brad yung argumento. Paano ko patutunayan? Una-una sa lahat, merong talata sa Timoteo nang sabi parurusahan ng Diyos ang mga hindi naniniwala sa kanya. Yun, ibig sabihin meron parusa brother kung hindi ka maniniwala. Ina-assume mo na nga na may Diyos dyan is God eh. Parang sinabi mo may Diyos na dyan, may magpaparusa na. Yes. Wala problema. Ayaw mo ako magsalita. Hindi na nagigets ko man na i-discuss ko. Akin lang naman, magbibigay lang ako sa iyo ng idea. Kung sa paniniwala kasi ng Biblia, brother, merong babala sa unang Timoteo na sabi, parurusahan sa naglalagablab na apoy ang mga taong hindi naniniwalang may Diyos at hindi sumusunod sa mabuting balita. Ngayon, ano yung mabuting balita ng Biblia? Ang sabi dun sa una, parang sa Roma yun, ang sabi dun sa aklat ng Roma, malalaman mong may Diyos sa pamamagitan ng mga nilikha ko. Tumingin ka sa palibot, malalaman mong may Diyos. Yun ang sabi dun sa Roma. Tumingin ka raw sa paligid, malalaman mong may Diyos sa pamamagitan ng kanyang nilikha. Kaya, ang sagot ko, tumingin ka sa palibot mo, yun ang sagot ng Biblia, malalaman mong may Diyos. Kasi ang sabi nga, ang lahat ng bagay ay may simula. 'Di ba? Sinong lumikha ng puno, sinong lumikha ng buwan, ng bituin, saan nagsimula 'yan? Ang sabi nga, walang malilika kung walang lumikha. Halimbawa, bilang tao, brother, nagsasalita ako. Bilang tao, brother, ang tao ay lumilikha din naman katulad ng Diyos. 'Di ba ang tao ay nakalikha ng isang kotse? Nung unang panahon walang kotse. Bakit nagkaroon ng kotse? Merong lumikhang tao. Ibig sabihin walang kotse kung walang lumikha. Ngayon, kung maintindihan mo yung simpleng logic niya na walang kotse kung walang lumikhang tao, sana maniwala ka rin sa mas mataas na degree ng katotohanan na walang tao kung walang lumikha sa tao. Walang buwan kung walang lumikha sa buwan. Kaya ang sabi ng Roma, tumingin ka sa palibot, sa iyong paligid, malalaman mong merong Diyos. Yun lang ang sagot ko, brother. Salamat. No need mong pilitin kung ayaw maniwala eh. Sige, okay lang bro. Ngayon ang tanong ko, Bigyan mo lang yung side mo. lahat ba nang makikita mo sa paligid, ebidensya ba yan ng Diyos bro? Oo naman. Yung kasamaan bro, ebidensya ba yan ng Diyos? Oo. Ebidensya na may Diyos. Kasi nga may masama may mabuti eh. Kasi walang masama kung walang mabuti. Kasi ang standard kasi ng realidad ang kabutihan. Ngayon kung may kumontra sa kabutihan, ibig sabihin may nagtindig ng mabuti. Kaya nagkaroon ng masama. Nagpapakita lang yan na merong moral. Okay, tanongin na kita din brother. Assumption mo lang ba na lahat yan ay nag-arise sa isang Diyos? Bakit hindi sa natural processes bro? Lahat ng bagay na nanggaling sa Diyos. Ang sabi ng Diyos, ang lahat ng bagay ay Sabi ng Diyos, o ina-assume mo kasing may Diyos na agad dun sa premise mo, tama? Bakit hindi siya sa natural processes nag-arise? Halimbawa, kung nag-propose ng eternal universe, no, na walang Diyos. Pero meron na yan, governed na yan ng mga law of physics, no, law of chemistry. Paano mo naman na-conclude na itong naggawa ay physical, ay non-physical na Diyos na meron siyang meron siyang love, meron siyang anong ginamit mong batayan bro para makapag-conclude ka nun? Punto kasi dyan, batayan? Katulad din ng batayan mo, brother. Creation ex materia. Yun lang, paano na yung isa, creation ex nihilo to ex materia. Ang hindi physical, nakakapag-create ng physical. Yan yung punto ni Upper Moon. Yung halimbawa mo na kotse, natural, pwede yon kasi Physical. yung tao, physical na gumawa rin ng physical. Ang punto dyan, yung Diyos na hindi physical, nakagawa ng physical, papaano? Alam nyo mga kapatid, Okay, may sagot ng Bible diyan.
Ang tanong niya, paano daw nilikha ng Diyos ang lahat ng bagay? Ang sabi sa Biblia, sa pamamagitan ng kanyang salita. Mababasa mo yan sa John 1:3. Ang sabi doon, iniingatan ni Jesus ang lahat ng bagay sa pamamagitan ng kanyang May makapangyarihang salita. presupposition ka na na may Diyos. Eh katulad nyo rin naman, same Yung lang tayo. Patunayan mo muna na Excuse meron. me ah. Tahimik ka muna, Brother Phil, kinukontra mo dahil naniniwala ko may Diyos. Di ba same ka rin? Kaya ka ikaw rin naman, naniniwalang walang Diyos. Pares lang tayo. Bakit Hindi. sa'yo pwede? Bakit hindi sa akin pwede? Ngayon, Hindi. magbibigyan ng Nag-assume na rin siya ng position mo, bro. Wala naman ako Nag-assume na rin. sinasabi Hindi, na hindi pares ako kasi naniniwala. tayo. Kinukontra niya, nag-a-assume daw ako may Diyos. Yan naman, nag-a-assume na walang Diyos. Ngayon, para tayo malaman Hindi, yung saan ba sinabi ko na nag-a-assume ako na walang Diyos? Tinatanong ko nga, paano yung Kaya nga, Diyos? ang tanong mo kasi, hindi ka naniniwalang may Diyos. Nakakapag-create ng physical. Magdatagan na lang ba, tayo, sinasabi ko kaibigan. ba doon na walang Diyos? Hindi. Aba, sabi mo, Wala kinukontra pa mo siyang yung pahayag is pagtotoo God. eh. Wala pa. To be honest, wala pa siyang pahayag na there is no Kahit God. hindi pa, pero ang tanong niya, ganun sasagutin din. kita, Kahit pa hindi siya Pilpil. magsabi, hindi siya naniniwalang may Diyos, pero sa takbo ng tanong niya, yun ang laman. Hindi Yes. naman tayo bubo. Clarification yun, bro. Bakit? Hindi mo ba Naku mag-gets po. yung punto niya? Nagigets ko, pero ang sabi niya, hindi siya nag-a-assume na walang Diyos. Eh, ang punto ng takbo ng tanong niya, walang Diyos. Kaya kinukontra Yeah. niya. Ito, sasagutin kita. Ano Tatanong mo nga kontra na eh, sinasabi kung kung paano naniniwala ka yung may Diyos? Yung physical nanggaling sa hindi physical. Ito sagot, Phil. Tapos Phil. sinasabi ba Ito yung na sagot. walang Diyos doon? Ito yung sagot. Yun. Base sa science ba, saan ba tayo nagsimula? Sige nga. Base sa science, saan tayo nagsimula, Phil? Pakisagot Walang nga. nakakapagsabi kung ano talaga ang simula. O, debate na lang tayo. Debate na lang. Sino nga harap sa aking itis? So, Diba? kung Science, nakakapagsabi, sa science, ano sila eh. ano, Diyos na agad? Yan yun na lang. Kasi tama yung sinabi ni kapatid na Jeros eh. Tama yung tanong niya eh. Saan ba sa halongkatin base sa mo, science? Hindi namin alam. Hindi tayo galing sa physical. Alam mo ba, Phil? Ay, Yes. Base sa science, hindi tayo galing sa physical. Patunayan niyo po yan. Mag-aral ka ng science para alam mo. Sige, anong science? Anong scientific Ano study? eh, Sige nga, Jeros, ano? Sige nga. Kalma, babasahin ko Magbigay yung ka na ng scientific theory. study. Kasi madaming theory kung saan tayo nagmula eh. Sige. Sige, bro. Pero- Sweet lang, bro. Juice. theory niyan, hindi tayo Tingin lang galing ako sa sa kanya ng physical. study. Isang study lang to, brother, na something non-physical created physical. Sige nga, bro, scientific. Lang, kahit i-quote mo lang yung pangalan ng study, yung author, yung scientist na involved. Yan, baka mapaniwala mo na ako, bro. Ang stand natin yung yung pinakauna eh. Hindi naman tayo pinakauna sa Mga scientist kasi sabi mo, scientist. Sige, magbigay Science kayo. eh. Base sa saan ba- science, hindi tayo sa physical. Anong bro. study ba ng science na Ano ano? ang science? Ano ba Oo, yung anong science study na? ba na nagsasabing galing tayo sa non-physical? Yan. Hindi nga. Ang sinasabi ng science, Big Bang. Ano nga? Hindi yung Non-physical ba sabi sa Big Bang? Hindi. Physical, bro. hindi yung physical. Ano? Hindi physical ang Big Bang? Kaya nga Saan yan? nag-expand physical eh. Ano ka ba naman, Jeros? Pinapag-aral mo kami ng science, tapos hindi mo rin pala alam yung science? Uy, Diyos ko, uy. Huwag ganyan, bro. Wag. Bro, Seryoso. Sorry. ang tingin mo yung Big Bang, physical siya. Oo. Bakit? Hindi ba? Before nyon, di ba? Hindi mo namin alam. Ikaw yung naglatag. Kapag sinabi namin patunayan mo. Pag sinabi namin hindi pa siya known ng science, ano Pwede yung ba Pwede ba sumagot ko sa tanong niya, kaibigan? Sige. Papatunayan daw natin na hindi nanggaling sa physical. Di ba ang di ba yung salitang idea? Ang idea hindi physical Sa pamamagitan ng idea, nalika ang kutya. Ang idea ba Ano, physical? nalika? Hindi. physical pa rin. Yung idea mo, Hindi. galing Sige pa lang, rin yung sa nahawakan mo physical bang brain. idea, kaibigan? Nahawakan mo ba yun? Galing pa rin yan sa physical brain mo, bro. Hintay muna, kaibigan, mga atheist na malang utak. Pag sinabing physical, concrete, nahahawakan. Oo. Ngayon, ang idea, hindi yung concrete, abstract yan. Wala yung totoo. physical na anyo. Kaya ibig Ano sabihin, nagawa ng idea mo? Galing ba yung bigyan idea mo mo? tayo Di ba sa magsalita, utak kaibigan. mo?
Pasuyo, bigyan niya ako ng treatment Sige, magsalita. pila ako, bahala, pila ako. Anuhin ko lang. Sige, tignan natin kung matibay ang ano niya, yung ebidensya niya. Okay. Sige nga, yung idea, yes. Yes, ako ng 3 minuto at itong mga itis na ito ay walang ano. Hindi, sige, wag mo na 3 minuto, matagal yun, bro. Tumahimik mo na itong si Joros at masyadong maingay. Ang hamon niya kasi patunayan natin na nagsimula sa spiritual o hindi physical ang lahat ng bagay. Ay napakasimple lang, ang lahat ng bagay na nilikha ng tao hindi nagsimula sa physical kundi sa idea. Ang idea walang laman, walang buto, hindi siya konkreto, hindi siya nahawakan. Pero ang idea ng paggawa ng kotse ay nanggaling sa idea na isang abstract, walang laman, walang buto, hindi nahawakan. Sa makatuwid, ang abstract ay katumbas ng spiritual, na ang spiritual na ito na hindi mo nakikita, hindi mo nahawakan, na hinahamon mo kanina, ang siyang lumika ng kotse. Yun pala eh. Oh, pero ipapakita ko sa iyo. Kayo naman, maghanap naman kayo. Wait lang, Ikaw Jod. naman. Wait lang, bro. Kayo naman, ito naman, excuse me, itong hamon ko Nagaling sa pa rin inyo. sa physical. Make muna. Teka lang, ito na nga, ipapakita ko na nga. Hindi nga siya physical, idea nga siya Sasagot kaibigan. na Ang nga. idea kasi brother, hindi yan Kalma physical. ka, akala Oo ko ba nga, yan? sasagot nga, manahimik ka nga muna. Okay, ipapakita ko sa iyo. Unang-una, yung concept or idea na sinasabi mo nanggaling sa physical brain. Ngayon, ang sunod na flawed na argument mo, sabi mo nakapag-create ng kotse. Yung kotse ba galing sa non-physical mismo? O it comes from physical things? Yung creation ng physical na kotse, galing saan? Physical. Physical na mga parte, mga gulong, mga physical yun, bro. Ano sinasabi mong non-physical? It doesn't make sense. Diba? O sige nga, magbigay ka nga sa akin ng example. You can create from idea, from nothing to something, to non-physical to physical. Sige nga, magbigay ka nga ng isa. Okay, ako masasagot itong mga ito hindi talaga gumagamit ng pagkaunawa, saradong utak. Pag sabing physical to physical, yung robot binuo yung kotse, robot ang ginamit, bumuo ng kotse. Yung tao hinawakan yung tornilyo. Physical nga. Hinawakan ng tao yung tornilyo. Physical ang gumawa. Tahimik mo na brother, time ko magsalita. Huwag kayong OA. Ano po? Sinasagot ko lang yung argumento. Hindi niyo nagigets ang salita. Ang sabi niyo kasi ang interpretasyon mo kaibigan, physical to physical. Halimbawa, dumakot mo na. Mahimik ka muna, brother. Tahimik ka muna. Hindi po, Tahimik ka hindi muna. po. Yung Tahimik ka tindig muna. po namin, Tahimik non-physical ka to muna. physical. Pagkatapos ko magsalita, Hindi, mali saka kasi ka yung tumalita. ini-strawman mo kasi. Hindi ako nag-istroma, nagbibigay ako sa Ang tindig po namin, makinig ka po ha. Mahimik ka nga at bigyan mo ako tayo magsalita. Huwag ka matakot. Okay, Tumahimik Ganito ka. na nga namin, non-physical to physical. kapatid. Ini-strawman mo kasi ang physical to physical. Hindi ko na lang, bro, Esel, 2 minutes para makaikot 2 minutes. 5 minutes Oh, 2 na lang minutes para lang. tumahimik si kapatid Baro. 5 minutes na lang para walang walang sabatan. Okay, Isgad, 5 minutes. Bibigyan kita 5 minutes. Okay, Okay, salamat. Okay. Ang tao ay nilikha ng Diyos. Ang Diyos ay hindi physical, siya ay spiritual being. Ngayon yung spiritual being na yun ang lumikha ng Diyos. Ngayon sabi niya, ang tanong kanina, paano daw natin mapapatunayang may Diyos? Sabi ko, ang sabi ng Biblia, mismo sa Roma, tumingin ka sa iyong paligid, malalaman mong may Diyos. Bakit kinakailangan tumingin daw? Sabi, marami kang bagay na ipagtataka o ihahanga. Paano kung walang intelligent being na lumikha ng mundo, bakit mahalaga yung puno sa tao? Bakit ang tao ay mahalaga sa puno? Ang sabi ng science na pinapaniwalaan nyo, kapag walang puno, mamamatay ang tao at ang hayop kasi kailangan nila ng oxygen na inilalabas ng puno. At ang tao pala at hayop ay hindi rin pwedeng mabuhay kung walang puno kasi kailangan pala ang puno pala hindi pwedeng mabuhay kung walang tao at hayop kasi kailangan pala ng carbon dioxide ng mga halaman na nanggagaling sa tao at sa hayop. Ibig sabihin merong intelligent being na nag-design. Kasi kung walang Diyos, walang intelligent being, paano nagkaroon ng harmony? 'Di ba? Paano nagkaroon ng harmony? Isang bagay. Bakit ang ibon ay mayroong Bakit ang ibon ay mayroong pakpak? Ang tao wala namang pakpak. Sino nag-design ng pakpak? Bakit may mga pakpak? Bakit yung isda ay may buntot, may gills? Bakit sino nag-design niya? Sino naglagay ng gills niya? Bakit kinakailangan magkaroon ng gills yung ibon? Bakit yung tao walang gills? Ibig sabihin, merong intelligent being or tinatawag nating Diyos, ang tawag ng tao na nag-design. Kung may nag-design, merong being na buhay.
Kasi, imaginin mo ito, itong batong ito na buhangin. Itong buhangin na ito, hollow block, walang buhay ang hollow block, buhangin. Ilagay mo yan sa isang side. Magiging bahay ba yan? Hindi yan magiging bahay. Kasi walang intelligent being na magbubuo niyan. Mananatili siyang bato, buhangin na nagkakalat dyan. Tama ba? Hindi maabot ng mga 80 years kasi nga, sila, saradong utak nila. Hindi na bagets niya, kaya nga sabi nga, tumingin ka sa palibot mo, malalaman mo may Diyos. Ang problema, hindi sila tumitingin sa palibot. Tumitingin lang sila doon sa sarili nilang interpretasyon, makitid ang utak. Kaya hindi nila ma-appreciate na may Diyos. Kaya ang buhay nila madilim. Masalimuot, madilim, malungkot. Puno ng naghahanap ng pansin, papansin, papapicture, pa-cute. Kulang sa pansin. Yan mga atheist, yan ang totoo niyan. Kaya ang buhay nila maitim, samantalang tayo naniniwala ng Diyos maberde, makulay. Na-appreciate natin ang mga bagay-bagay kasi nga naniniwala tayo may Diyos. Ngayon, ang sabi niya, patunayan ko daw na ang lahat ng bagay ay nagsimula sa wala, sa spiritual o idea, sa ano. Sabi ko, meron simpleng halimbawa, yung idea. Ang idea kasi ay hindi siya concrete, abstract siya. Walang magsasabing ang idea ay concrete. Ang sabi niyo kasi physical, hindi siya physical. Ang idea, is abstract. Sa pamamagitan ng abstract na yan, nagkaroon ng paglikha. Ganon din ang Diyos. Ang Diyos ay isang ideas. Pwede na ihalin tulad ang Diyos ay isang idea. Abstract siya, pero nakalikha siya ng mga bagay na physical. Ngayon, yung binibigay nilang halimbawa, physical to physical daw yun, hindi. Ang halimbawa ng physical to physical, akong tao, dumampot ako ng martilyo, pinukpok ko yun. Diba? Kaya nabuo yung bahay. Yun ang physical to physical. Pero pag idea, wala kang dinadampot ng idea, pero nakapagplano ka, yun datawag na abstract to concrete. Yung abstract idea, naging konkreto na kasi yung nasa utak mo na na-imagine mong kotse, ay abstract yun. Imahinasyon lang yun, hindi mo hawakan. Pero kapag yun ini-apply mo na, nagiging physical na siya. Yung abstract na kotse, nagiging tunay na konkreto na. Kaya ito ang sabi po kaibigan sa mga 80s na yun, kung kayo mayroong kaunting natitira pang bait sa inyong sarili. Ang babala sa unang Timoteo, ang sabi doon, itatapon sa naglalagablab na apoy ang hindi naniniwalang may Diyos at ayaw sumunod sa mabuting balita ng Panginoon. Anong mabuting balita na gusto kong ipahayag sa inyo? Sagutin nyo ang simpleng tanong, sino ang lumikha ng lahat ng bagay? Bakit merong design? Bakit merong kaayusan ang lahat ng bagay dito sa mundo? 'Di ba? O merong mga bagay na ayaw niyo tanggapin kasi kung may patayan, ganoon din naman sa isda, 'di ba? May nangyayaring patayan sa isda. Mabubuhay ka ba kung hindi ka papatay? Mga atheists, ang sabi niyo, bakit may kasamaan? Bakit may patayan? Normal 'yun eh. Sa tingin mo kaya, kaibigan, mabubuhay ka ba kung hindi ka papatay? Ang tao nabubuhay kasi tayo pumapatay. Ang pinapatay natin halaman. Time na. Okay, time. Okay, Phil, ano yung pangalan nito, Phil? Okay, Phil. Okay, sige, 5 minutes, ikaw din. Okay. Magandang hapon, no? Yung punto kasi ni Isgad, ini-strawman niya kasi hindi naman yun yung topic yung intelligent design. Hindi yun yung topic. Ang topic is paano nagmula yung mga bagay na physical from non-physical. Hindi naman namin kino-content kung kung bakit may hasang yung yung isda, kung bakit may oxygen, kung bakit may carbon dioxide. Hindi yun. Pinakasimple lang naman yung yung tanong, paano nagmula or anong method ba ang ginawa para yung non-physical makakreate ng physical. Yun na. Ang dami pa kasing ang dami pa kasing chechibureche na mga argumentong hindi naman yun yung paksa. 'Di ba? Sasabihin pa, maniniko pa sa ad hom pa na malulunod daw kami sa dagat-dagatang apoy. Ilunod niyo na kung kaysa maging mangmang, no, or maging ang tawag dito, magiging strawman lang rin yung argumento.
sinasabi niya pa na ano, na yung kotse daw, ideya. Sige nga, mag-isip ka nga ngayon. Tapos ano, wala kang gagamiting physical. Tingnan natin kung may isa katuparan yung kotse mo. Pangalawa, yung ideya ba, entirely immaterial? Asan ba galing yung ideya? Sa utak. 'Di ba? Eh ano yung utak? Physical o non-physical? Sige nga, kung walang tatanggalin mo yung utak, magkaka-idea ba yung tao? 'Di ba? Anong ebidensya na sinasabi mo? Ang tanong nga kung paano the burden of proof lies within those who claim. Kayo yung nagkiklaim na galing tayong lahat sa Panginoon. 'Di ba? Sa Diyos. So, paano na yan? Aray ko po. O, di ba? Ang dali lang kasing i-strawman, pero ang hirap sagutin. Sige nga, pakisagot. Oh, I wave my time. Yun, pa-next ako, pa-next. Sige. Sige, kapatid na... Sige. Sige, tapusin ko na lang yung 2 minutes kasi mabilis lang naman ako, yung parang karugtong na lang. Ang pinaka-argument kasi dito, bro, no? Magbigay ng example na from non-physical to physical. Kaya lang, ang naging problema nung idea ni Isgad, yung pinaka-example niya, there is already physicality. And yung physicality na yun, wala naman siyang, yung non-physical na sinabi niya, sabihin na, i-grant pa natin na yung ideas and concept are non-physical. Ngayon, meron ba siyang nagawa through his idea and itong idea na to, no, yung idea, ipapap niya bigla without using any physicality. Yung kotse na sinasabi niya, saan ba galing yun? Before niya, before niya gawin. Yung kotse na yun, pinorm niya lang galing saan? Physical world. Andyan na yung physical eh. Ngayon, nag-a-assume na kaagad siya na, ito hindi concrete tong mind. Therefore, nakagawa siya ng kotse. Mali. Maling idea yun, no? Kaya nga, brinot up ko sa'yo, Isgad, no? Na yung brain mo, pag tinanggal ko ba yung brain mo na yan, can you create such thing as concept? Meron ka bang masasabi or kahit may bring up mo pa ba yung sinasabi mong mind? Or it comes from your physical brain? No, nagpe-perceive ng ng nasa paligid mo. 'Di ba? Yan kasi para tayong mga sensor, no, na nape-perceive natin yung reality, kung ano yung nasa paligid natin. Ngayon, you cannot create out of nothing. Tama? Ang nag-create ka ng kotse from something, already something. Kaya magbigay ka naman ng other example that is non-physical to physical. Ayan yung pinakamahalaga dyan na kailangan mong tumbukin is God, hindi yung lunurin kayo sa impyerno. Bakit tinatanong mo lang kami, bakit may intelligent being? Pero pagka na-prove namin na hindi naman kasi namin talaga burden eh. Yun yung problema eh. Pinapasa mo sa amin yung burden is God. Yun lang. Mga kaibigan, napansin nyo ang argumento nitong aking kaibigan. Para patunayang mali ang idea ko na yung idea kaya mag-create ng physical. Paano daw pag tinanggal daw yung brain? Makakapag-create pa? May punto siya, tama siya. Pero hindi niya ba tinanong, pag yung brain ba nasabi mong physical, may magagawa pa ba yan? Tahimik ka muna, brother. Tahimik muna. Tahimik muna. Okay. May punto Tahimik naman pala. Tumahimik ka muna, Phil. Time ko magsalita. Masyado kang talunan. Mga kaibigan, para niya i-counter argument yung sinasabi ko na ang lahat ng bagay nagsimula sa idea, abstract to concrete. Sabi niya, paano kung tinanggal yung utak na yan, makagagawa pa, mayroon pa bang idea yung lalabas? Siyempre hindi na. Ang tanong, yan bang nilabas mong utak sa utak mo, makagagawa pa ba yan? Di ba hindi na? Imaginin mo yung utak mo tinanggal sa ulo mo. Yung brain mo bang yan, mayroon niyang magagawa? Wala yung magagawa kasi nga tinanggal mo na sa ulo mo, patay na yan. Ganon din ang brain. Ibig sabihin, sa amin pwede apply, sa inyo hindi pwedeng i-apply. So, inamin mo rin. Tahimik ka muna, kaibigan Phil. Tahimik ka muna. Huwag kang hagas. Talunan ka. Kaya kaibigan, very one-sided. Ang idea niya, para i-counter-argument ako, kasi daw, kapag tinanggal daw yung brain sa ulo ng tao, hindi na magpapangsyon. Ang tanong ko, yung bang brain mo na tinanggal sa ulo, magpapangsyon ba yan?
Makagagawa ba yan ng physical na bagay? Hindi. Kasi nga wala na siyang buhay. Kaya maliwanag po na yung idea ay abstract. Kayang gumawa ng concrete. Pero yung concrete na yan ay walang kakayang gumawa ng isang bagay na concrete kung walang idea. Naintindihan nyo ba? Yung computer, yung robot na yan, sa tingin mo kaya gagalaw yan kung walang idea na naka-program sa kanya? Yung bang program na yun kaya mong hawakan? Di ba hindi mo kayang hawakan yan na? Pero sino nagpapatakbo sa robot? Yung idea na inilagay sa chips ng isang robot. Ganun din ang tao. Ang tanong, sino naglagay ng idea sa tao? Sino nag-program sa tao ng idea? Di ba? Kung hindi mahirap unawain na ang robot ay gumagalaw kasi mayroong program na inilagay ang tao para siya ay gumalaw sa gustong ipagawa sa kanya ng tao, bakit hindi nyo tanungin ang isang tanong? Ay, sino naman naglagay ng program sa tao para gumalaw? Tama ba? Sino naglagay sa tao? Ikalawa, nakakatawa naman itong si Philip at itong dalawang ito. Ang daming tanong. Bakit? Di ba? Ang dami niyang tanong. Pero ang sabi ko nga sa kanila dito, instead na magtanong kayo, patunayan yung walang Diyos. Maglapat kayo ng ebidensya. Ang sabi, hindi namin yung burden. Lalong hindi naman namin burden na patunayan sa inyo kung ayaw yung maniwala. One-sided sa inyo, pwede yung argument hindi ko yung burden sa inyo, pwede, sa amin hindi pwedeng i-apply. One-sided talaga ang atheist. Kasi wala sa kanilang katotohanan. Parehas natin yung burden. Kung gusto nyo kami mapaniwala na walang Diyos, magbigay kayo ng ebidensya. Wala man kayo binibigay ng ebidensya. Puro lang kayo question. Pero wala kayong ebidensya maibigay na patutuo na walang Diyos. Pero kami, nagbibigay kami ng patutuo na may Diyos. Sabi ko nga kung walang tao at hayop, mamamatay ang halaman. Ang halaman ay mamamatay. Kung walang tao at hayop, ebidensya ko yun na may Diyos. Ang daming ebidensya may Diyos. Sabi ko, bakit mayroong design? Ebidensya ko yung may Diyos kayo. Meron ba kayong mailatag na walang Diyos? Wala ba kayong mailatag Puro lang kayo tanong. Mga kaibigan, yan ang atheist, tanong ng tanong, walang kakayang maglatag na walang Diyos. Samantalang tayo naniniwala ng Diyos, marami tayong patunay na may Diyos. Ang sabi nga ng Biblia sa Roma, tumingin ka lang sa paligid mo, malalaman mong may Diyos. Kaya ang babala ko sa inyo, ng mga nakikinig dito, baka ay ma-brainwash, tandaan yung sinasabi sa unang Timoteo, itatapon sa dagat-dagatang apoy ang mga hindi naniniwalang may Diyos at ang ayaw sumunod sa magandang balita ng Biblia. Ito yung sinasabi ko hindi para sa inyong ayaw maniwalang may Diyos. Ito yung sinasabi ko doon sa mga nakikinig sa inyo, baka madinggoy nyo. Baka alam nyo naman, ang demonyo, magaling magsalita. Ngayon itong hamon ko sa inyo, sa latag yung ikalawang ito, pag salubong nyo sa akin, magbigay kayo ng mga ebidensya na walang Diyos. Huwag kayo magtanong kasi ang tanong nyo isa bobo. Bro, sasagot muna ako. Dapat kayo, magbigay kayo ng ebidensyang walang Diyos. Mga bobo kasi kayo kayo walang alam ng tanong pero wala kayong maibigay na ebidensyang walang Diyos. Patunayan yung walang Diyos. Maglapat kayo ng ebidensya, ako nagbibigay ako ng ebidensya, maliwanag, panalo ako. May ebidensya ako, may Diyos kayo. Ngayon, sa ikalawang lapat nyo, kung sino man sa inyo magsasalita, magbigay kayo ng ebidensyang walang Diyos, huwag kayo magtanong. Salamat. Ito bro, ito yung sagot ko sa inyo. Magtatanong, magbigay kayo ng ebidensyang walang Diyos. Kaya nakukuha kayo ang utak kayo nabubulay. Tanong kayo ng tanong. Magbigay kayo ng ebidensyang walang Diyos, huwag kayo magtanong. Teka lang, 10 minutes na bubuuin sa'yo. Okay, si Joros. May sasabihin si Joros doon. Ito nga yung sagot. Ito yung sagot sa'yo, tanong sa tanong mo, Kaper. Yung sinasabi mo na galing sa non-physical to physical, di ba? Ngayon, ang sagot ko dyan, cosmic inflation tsaka Big Bang. Kasi yan, mga non-physical matter yan di ba? So, galing tayo dun sa non-physical. Ngayon, kung gusto mo sabihin, physical matter yan, sabihin mo sa akin, saan yung physical matter? Sa cosmic inflation tsaka Big Bang. O, yan. Tapos ka na, bro? Pwede ba i-cross examine kita sa time mo na yan? Sabi mo, non-physical matter. Is there such thing as non-physical matter, bro? Yes or no? Meron, bro. Provide me scientific study na there is something non-physical, such as thing as non-physical matter. Sige, give me. Cosmic inflation, pre.
Hindi, ibigay mo sa akin. Kaya nga, ibigay mo sa akin anong study yan, anong study na there is Non-physical matter ba yung physical Ayun. inflation? It contradicts the term. Hindi yun ano, pre. Hindi yun ano, Do you bro. understand yung sinasabi mo, bro? It contradicts the term non-physical matter. When you say matter, it's something